Pinilit kitang magpanggap na lalaki para pumunta sa border at kumain ng buhangin. Para hindi ka masira ng matandang emperador. Para mapanatili ang buhay mo. Hindi para magpasikat at magpasikat sa iba. Wala akong sinasadyang ganito. Wala akong sinasadyang ganito. Sila mismo ang nagpasok niyan sa sarili nila. Si Regent Murong Ming ay makapangyarihan sa buong hukuman at malupit ang mga pamamaraan. Hindi basta-basta pwedeng gambalain. Ayos lang naman siya. Mabait siya talaga. Noong isang gabi, pinilit niya akong magtahi ng pouch. At napuno ng dugo ang kamay ko. Hindi ko siya tinanggap pero umiiyak pa rin siya. Yung prinsipe ng kaaway na bansa, si Yelki. May ambisyong mapanlinlang. Murderer na parang walang pakialam. Yung batang ito, medyo sumunod naman. Kahapon, tinangay niya yung Jade Seal ng Imperyo para ipasok sa money ko. Hindi ko siya pinukpok, pero nagmamadali pa rin siya. Ang bagong top-notcher na si Wen Shuheng. Siya ang pinakamataas sa mga matatalino. Pinakamainit ang galit niya sa mga katulad nating mga mangmang at mandirigma. Tatay, kung ayaw mong tingnan ito ng personal. Kung ayaw ng general na tanggapin ako, mamatay na lang si Shuheng dito sa lugar na ito. Nahilo ang aking biyenan. Sabay na nating ipagdiwang ang kasal sa gitna ng kaguluhan. Frost, natanggap ko na ang dote. Panahon na ba para bumalik ka sa aming tahanan kasama ko? Unahin ang nauna. Ako ang unang lumuhod. Tapos na, tapos na. Mukhang sobra na talaga tayo ngayon. Frost, matamis ba? Huwag kang mag-abuso, Fox Spirit. Handa akong maging concubine kahit pa ikaw ang general. Kayo, anong klaseng asal ito sa inyo? Ama ng asawa. Ako at si Shuang-er ay nagmamahalan. Bakit hindi pwedeng maging tama? Ikaw ang regent. Siya ang general. Kayo ay magkasintahan. Mapapabilang kayo sa pigpen. Tatay, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Ako ay babae. Ha. Alam ko na hindi ako bakla. Shuang-er, babae ka. Ang ganda. Bukas, dadalhin ko ang mga sundalo ko para patayin ang asong emperador na iyon. Para ikaw ang maging reyna. Shuang-er, babae. Kung babae, hindi magiging kasal si Shuang-er, kundi tunay na ikakasal. Haha. Hindi pwede. Ang anak ko ay isang malinis na pamilya. Huwag kayong mga hayop na ito na manghimasok. Amang may-ari. May hangganan ang aking pasensya. Tatay ng asawa, pakiusap, lumayo po kayo. Manahimik kayong lahat. Tatay, huwag kang magpanik. Mga kapatid naman tayo. Sino ba namang kapatid ang gustong mag-away sa kama? Sa totoo lang, isang malaking hindi pagkakaintindihan ito. 3 taon na ang nakalipas nang makita ko siya sa hangganan. Noong panahong iyon, siya ay tinamaan ng malubhang lason. Halos hindi na siya makabangon. Si Shuang-er ang tumulong sa akin na siksipin ang lason mula sa aking katawan. Ginawa niya iyon para iligtas ako. Pagkatapos, bilang pasasalamat, nanatili siya sa kampo at hindi na umalis. Gusto niyang maging tagapayo ko. Si Xiao Shuang ay nag-aalaga pa sa akin ng mainit na higaan tuwing gabi. Kinakabahan lang ako na baka magyelo ka. 2 taon na ang nakalipas ng mag-away ang dalawang hukbo. Nahuli ko itong tao ng buhay. Ang putok ni Frost ay direktang pumutol sa sinturon ko. Mali iyon sa akin. Mali. Ibinahagi ni Frost ang kanyang pagkain sa akin. Pinakain pa niya ako ng tubig. Wala na itong pag-asa. Dahil nagprotesta ka sa pamamagitan ng pag-aayuno. Natatakot akong mamatay ka at walang makukuhang ransom. 1 taon na ang nakalipas nang dumating ang batang ito sa hangganan para mag-aral. Nasalubong ang mga tulisan. Biglang bumaba ang general. Parang isang Diyos.
Iligtas ang King's House sa kapahamakan. Sige, kunin mo na ang lahat ng iyong pera. Ang general ay nagnanakaw mula sa mayayaman para ibigay sa mahihirap. At saka, tiningnan pa ng general ang katawan ni Heng. Ikaw, inaasar mo ako. Siya na mismo ang naligo nang hindi nagsara ng pinto. Pumasok lang ako para kumuha ng isang bagay. Ikaw na balasubas. Natutulog mo na lahat ng makapangyarihan sa tuktok ng pyramid. Hindi ako nagawa. Hindi ako nagawa. Hindi ako nakipagtalik. Talagang hindi ako nakipagtalik. Pinagmasdan ko lang ng 2 beses. Pero hindi ganito ang sinabi ni Shuang Er nung hinawakan niya ako. Sabi ng general, ang balat ni Shai Heng ay napakamakinis. Dumating ang utos mula sa hari. Sa utos ng emperador na may biyaya mula sa langit. Agad na pumasok sa palasyo si General Qin Shuang ng hilagang tangway upang harapin ang hari. Ito ang kautusan. May malaking ambag sa pagtatanggol ng hangganan. Sino ang mabuting tao na nag-ulat ng trabaho sa gitna ng gabi? Kasinungalingan yan. Pumasok sa palasyo sa gitna ng gabi. Malinaw na isang piging sa Hongmen. Huwag kang pupunta. Bumalik ka sa akin sa damuhan para kumain ng kambing. Ang pagtanggi sa utos ay 100 patungo sa kamatayan. Tumahimik ka na. Tumahimik ka na. Haha. Salamat sa hirap, General Qin. Malaki ang hangin at buhawi sa hangganan. Salamat sa pag-aalala, Hari. Ayos lang. Sanay na akong kumain ng buhangin. Hindi ko alam kung kailan ang kaarawan ni General Qin. Maraming salamat sa pag-aalala, Hari. Ako ay ipinanganak noong 5 ng buwan ng Mayo, taon ng Jiachen. Siyempre, hindi ito totoo. May dala siyang sumpang bituin ng kamatayan, mahal na Hari. Kailangan kunin ang dugo mula sa kanyang puso para makagawa ng gamot na panghabang buhay. Para sa akin pala ang kanyang galit. Malinaw na ito ay isang patibong ngayong gabi. Mahal na Hari, matagal na akong nagbabantay sa hangganan. At may dumi sa aking katawan. Ayokong madumihan ang inyong paningin. Pahintulutan ninyo akong magpalit ng damit sa silid panig. Muling paglingkuran ang kanyang kamahalan. Umalis ka na. Huwag kang magsalita, General Qin. Pinatay ng albularyo na iyon ang aking ina 3 buwan na ang nakalipas. Ngayon ay gusto kanyang gamitin sa paggawa ng gamot. Tumakas ka na. Principe Chengs. Sumalungat sa utos ng hari. Nakipagsabwatan sa mga dayuhan. Simula ngayon, ibinabasaranggung karaniwang tao. Ihuhulog sa piitan. 3 araw mula ngayon, uhulihin at papatayin. Ginawa niya ito para iligtas ako. Hindi ko ito may iwanan. Nahihirapan ka, Shuang. Shuang. Halika, uminom ka ng gatas ng kabayo para magpainit. Kayo, mga hayop, nang dahil sa pagkahilo ko, pinagtitripan ang anak kong babae, ha? Mahal na biyanan, nagkakamali po kayo. Tatang, huwag kang magmatigas. Huwag kang magalit, Ginoong General. Mag-ingat ka palagi. Tumahimik ka na. Sabi ng emperador na may masamang hangin sa akin. Gusto nilang kunin ang dugo ko sa ulo. Para gawing elixir ng walang kamatayan. Kung sino man ang magtangkang saktan si Shuang kahit isang buhok, dadalahin ko ang mga sundalo at saktan ang palasyo. Ito ang mga malilinis na opisyal na maaaring makuha sa hukbo. Kabuang 78 tao. Kaya ang ibig niyong sabihin, wala na akong ibang daan kundi ang kamatayan. Hindi. May isa pang daan. Ano iyon? Pagsalungat. Tama na ang mga hari at anak. Itong emperador na ito ay walang awa. Kaya tayo'y mag-aaklas laban sa kanya. Ito pa rin ba ang ama kong takot na takot? Na gusto lang akong mabuhay ng palihim. Mahal na biyanan, napakatalino mo. Hahaha. May tapang ang matanda. Tiyuhin, dakilang katarungan. Halika. Tatay. Seryoso ka ba? Walang kwenta. Kahit ang asong emperador ay gagamitin ka bilang handog sa kanyang alkimya.
Ano pa ang sasabihin ko tungkol sa katapatan at katarungan? Ngunit iyon ay kapangyarihan ng emperador. Kailangan nating tanggalin hanggang sa ugat. Paano tayo lalaban? Kahit na tayo, walang sundalo, walang pera, walang katayuan, pero may tao tayo. Prince Regent, gusto kong kontrolin mo ang mga tagapangalaga ng Gyeonggi. Isara ang 9 na pinto. Walang kahit isang langaw ang dapat makalabas. Kaya mo ba itong gawin? Tatanggapin ng iyong manugang. Kagalang-galang na prinsipe. Gusto kong makipag-ugnayan ka sa iyong mga dating tauhan. At maghasik ng kaguluhan sa hangganan. Pigilan ang hukbo ng korte. Kaya mo bang gawin ito? Huwag mag-alala, Bienan. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng kaguluhan sa hangganan. Mahal na Ginoong Wen, gusto kong magsulat ka ng isang artikulo na nagmumura sa mahina ang isip na hari. Hayaan mong malaman ng lahat na siya ay isang hangal. Maaari bang magawa ito? Aking isusulat ito ngayon. Tiyak na siya ay magiging katakutan sa hinaharap. Anak, ikaw ay may isang responsibilidad. Ano iyon? Magsuot ng dragon robe. Ihanda. Pagiging hari. Sinabi ko sa kanila na ang prinsipe ay naipadala sa kulungan ng langit para iligtas ako. Hindi ko maaring hayaan siyang mamatay nang hindi tumutulong. Sinabi ni Murong Ming na maaari niyang ipasok ang mga anino para sa pagtakas. Nang marinig ni Yelki ang laban, agad siyang nag-ayos ng kanyang mga kamay. Si Wen Shuheng ay nag-alok na ilihis ang mga gwardya. Ang tatay ay pumalo sa kanyang hita. Magandang anak, sasama ako sa iyo. Nagtatalo kami kung paano makapasok sa kulungan. Biglang may 3 sigaw ng pusa mula sa labas. Sino yan? Agad kong hinawakan ang kutsilyo sa aking baywang. Si Murong Ming ay mabilis na lumipat sa tabi ng bintana. Binuksan niya ang bintana at wala ni isa sa labas. Tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang bumabagsak sa lupa. Nakatingin ako sa bintana at may naramdaman akong masamang hinala. Mukhang hindi ganoon kasimple ang mangyayari ngayong gabi. Nakangiting seryoso si tatay. May nananabik sa atin. Isinara ni Murong Ming ang bintana at lumingon sa akin. Frost, mahirap ang laban na ito. Kahit mahirap, kailangang ituloy. Pumasok ang prinsipe para sa akin. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mamatay para sa akin. Ipinagpag ni Yelui ang alak sa mesa. Ano pa ang hinihintay? Hinadlangan siya ni Wen Shuheng. Kailangan munang malaman ang oras ng pagpapalit ng mga gwardya. Sabi ni Murong Ming, may mga tao siya sa bilangguan na makakapaghatid ng balita bukas. Kaya nagpa siya akong maghintay hanggang bukas bago kumilos. Bili ng tatay sa akin, kapag lumakad na ako sa hakbang na ito, wala nang atrasan. Umiti ako ng bahagya. Nagsimula na akong magbihis babae sa edad na 3. Kailan kaya ako nakaisip na bumalik? Muling narinig namin ang isang pusa na maingay sa labas ng bintana. Sabay kaming tumingin sa pinto. Ang liwanag ng buwan ay sumisilay sa papel ng bintana, naglalabas ng anino ng isang tao. Maingat na kumatok ang taong iyon sa salamin ng bintana. General Qin. Ako ito. Hinila ni Murong Ming ang bintana. Isang taong puno ng dugo ang biglang nahulog sa loob. Nakatitig ako at napahinga ng malamig. Ito ay ang personal na tagapaglingkod ng prinsipe. Hawak-hawak niya ang aking damit. General, pakiusap, iligtas mo ang prinsipe. Sa bilangguan, may gagawin ngayong gabi. Sinabi ng alchemist na mahaba ang gabi at maraming panaginip, kaya't kailangang kunin ang buhay ng prinsipe ng maaga. Nanginig ang puso ko at agad kong tinanong ang kalagayan ng prinsipe. Ngunit hindi ko inasahan na ang prinsipe ay tinamaan na ng labis at sugatang-sugatan. Hinawakan ko ang aking kamao, ang mga kuko ay pumasok sa aking laman. Ang alchemist na ito ay nagbabalak na pumatay at magtakip ng mga labi. Pagkatapos suriin ni Murong Ming ang mga sugat ng kanyang katulong. Sinabi niyang kailangan agad na pigilan ang pagdurugo. Pinunit ni Wen Shuheng ang kanyang damit upang ipambalot ito. Ipinasa ni Yelki ang sisidlan ng alak at sinabing makakapagpahinto ito ng sakit. Nakatayo sa tabi ang tatay, ang mukha ay kulay bakal. Anak na babae, ngayon ay napilitang mapunta tayo sa suliranin. Tumayo ako at tumingin sa liwanag ng buwan sa labas ng bintana. Mabilis na nag-iisip ang isip ko. Magsisimula na ang operasyon sa bilangguan ngayong gabi. Hindi na tayo makakahintay hanggang bukas, kailangan na nating umalis ngayon. Kaya tumayo si Murong Ming at naghanda upang mag-ipon ng mga lihim na tagapag-alaga. Nagbigay si Yelki ng senyas upang gisingin ang mga mandirigmang nasa stepe. Lumiko si Wen Shuheng papasok sa bahay upang maghanda ng kabayo at ruta. Pati ang matanda ay agad na pumunta sa likod na hardin para hilahin ang kabayo. Nakita ko silang 4 na abala sa kanilang mga gawain. Biglang pumasok sa aking puso ang isang di maipaliwanag na damdamin. Noong 3 taon na ang nakalipas, isa pa akong batang paslit na nagkakain ng buhangin. Ngayon, nakasama ko na ang 4 na lalaki sa pagnanakaw sa kulungan. Ang tagapaglingkod ay nahiga sa lupa at biglang nanghina at nagsalita. Huwag mag-ingat, General. Nagtayo ang alchemist ng bitag sa bilangguan. Inilibing niya ang pulbura sa paligid ng silid ng prinsipe. Kapag may sumubok na tumakas, susunugin ang sinulid. Papatayin ang lahat kasama ang prinsipe. Naramdaman kong bumagsak ang aking puso. Ito ay talagang isang tiyak na kamatayan.
Bumalik si Murong Ming ng mabilis ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Nabuo na niya ang mga tagapagbantay ng dilim. Ngunit napalibutan ng mga sundalong ipinagbabawal ang paligid ng bilangguan. Hindi talaga makakapasok kung pwersahin. Pwede ba tayong pumasok sa ilalim ng lupa? Naalala ko may isang abandonadong daluyan ang tubig sa ilalim ng bilangguan. Ang libingan sa labas ng lungsod, 3 milya ang layo, ang pasukan. Pero kailangan nating lumabas ng lungsod para makarating doon. Ngunit sarado na ang mga tarangkahan, mas mahirap pang makalabas kaysa sa pagsagip sa bilanggo. Nang ako'y naguguluhan, biglang nagsalita ang alipin. General, may dala ang kaanak na prinsipe na palatandaan, na makakatulong sa inyo na makalabas ng lungsod. Nakatago ang palatandaang iyon sa ilalim ng altar ng insenso sa templo ni Lao Jun. Bakit hindi mo sinabi agad? Kaya tumayo ako at nagmungkahi na maghiwa-hiwalay kami. Sama ko sina Murong Ming at Yelki papunta sa templo ni Lao Jun para kunin ang palatandaan. Si Wen Shuheng at ang tatay ay pumunta sa libingan upang hanapin ang pasukan ng tubig. Pagkatapos naming matagpuan, magkikita tayo sa ilalim ng piitan. Ibinigay ni Yelki sa akin ang isang kutsilyo upang magamit sa sariling depensa. Kinuha ko ang kutsilyo at isiniksik ito sa aking bota. 3 kaming umakyat sa pader at umalis sa tahanan ng general. Tahimik na tahimik ang kalye, kahit ang mga nagbabantay ay hindi makita. Pagliko namin sa kanto, nakita namin ang isang grupo ng mga sundalo na nagbabantay. Hinila ako ni Murong Ming papasok sa madilim na eskinita. Ang mga sulo ng mga sundalo ng palasyo ay nagliwanag sa bungad ng eskinita. Biglang sumigaw ang pinuno. May utos ang kanyang kamahalan. Hulihin si Qin Shuang, buhay man o patay, hindi mahalaga. Hawak ko ng mahigpit ang punyal, palihim akong gumisi. Talagang gusto ng emperador na lipulin kami. Nang makalayo ang mga sundalo, nagpatuloy kami sa dilim. Ang templo ni Lao Jun ay nasa isang bakanting lupa sa kanluran ng lungsod. Ang pintuan ng templo ay sira at matagal nang walang usok ng insenso. Pumasok kami sa malaking bulwagan at hinanap ang altar ng insenso. Talagang nakapa namin ang isang token sa ilalim. Umalis na tayo ngayon. Punta sa sementeryong walang kaayusan. Pagkasabi ko nito, isang malakas na tunog ang narinig mula sa malayo. Mula pala ito sa direksyon ng bilangguan sa langit. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa aking puso. Parang may nangyaring masama sa prinsipe. Sa dilim ng gabi, tumakbo ako ng buong lakas papunta sa kulungan sa ilalim ng langit. Kasunod ko sina Murong Ming at Yelki. Si Wen Shuheng at ang tatay ay dumaan sa shortcut papunta sa lugar ng libingan para hanapin ang pasukan ng kanal. Nagkasundo kami na magkita sa ilalim ng kulungan. Pero ang putok na iyon ay sumira sa lahat ng plano. May malaking butas na pumutok sa pader ng kulungan. Nagulo ang mga gwardiya at nagkawatak-watak na tumakas saan-saan. Sinamantala ko ang kaguluhan para pasukin ang siwang at dahan-dahang sumunod sa pasilyo papasok. Hawakan ako ni Murong Ming at iniabot ang isang punyal. Kaya tumango ako at itinago ito sa manggas, nagpatuloy sa paglusong. Puno ng usok ang selda, nakakasakit sa mata. Sumisigaw ang mga bilanggo at pinapalo ang mga rehas. Isa-isa kong hinanap ang mga selda. Hanggang sa makita ko ang prinsipe sa dulo sa seldang tubig. Buong katawan niya ay duguan, nakalublob sa maruming tubig, halos wala ng hininga. Isang sipa ni Yelki sa pinto ng kulungan. Tumalon ako pababa at sinuportahan ang prinsipe. Binuksan niya ang mga mata, nagulat nang makita ako. Pagkatapos ay itinulak niya ako. Tumakbo ka na, huwag mo akong intindihin. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Agad kong niyakap siya sa likod at tumakbo palabas. Paglabas ko lang ng kulungan, sinalubong kami ng isang grupo ng mga ipinagbabawal na sundalo. Biglang sumulpot si Murong Ming mula sa dilim, gamit ang kanyang mahabang espada, tinanggay ang 2 tao. Si Yelki Hu ay nakabantay sa harap ko, gamit ang kanyang tungkod, nagwawagayway. Ako ay nakasandal sa prinsipe, naglalaban at umaatras. Mga palaso ang tinatama mula sa lahat ng direksyon. Lumiko ako sa gilid para iwasan ang 2 palaso, pero tinamaan pa rin ako. Yung ulo ng palaso ay sumaksak sa balikat ko, sobrang sakit, napasigaw ako ng malamig na hininga. Hindi ako huminto, itinuloy ko ang pagtakas palabas. Dumadaloy ang dugo pababa sa braso. Nang tumakas ako sa pintuan ng bilangguan, naguluhan ako. Sa labas, napapaligiran ako ng mga sundalo, hindi bababa sa 1,000. Ang mga sulo ay kasing liwanag ng araw. Ang pinuno ng mga general ay nakasakay sa kabayo at nakangiti ng malamig. General Qin, sabi ng kanyang kamahalan, kung ikaw ay tumakas sa bilangguan, ito ay isang rebelyon. Ipinababa ko ang prinsipe at hinawakan ng mahigpit ang aking kutsilyo. May nakatusok pang espada sa balikat ko. Pero hindi ko na naalis agad. Ang mga kawal na may mahahabang sibat ay papalapit sa amin. Inaalalayan ko ang prinsipe, unti-unting umatras. Sa likod ay pader, wala nang makakaalis pa. Muling bumagsak ang ulan ng mga pana, pumikit ako at naghihintay na maunto. Biglang isang mahabat matalim na sibat ang humarang. Si Yelki ang nakaharang sa harap ko, ang kanyang sibat ay nagsasayaw ng napakainam. Sumigaw siya sa akin habang umiikot. Mabilis, umalis ka na. Umiling ako at hindi kumilos. Sa katunayan, hindi ko kayang iwan siya. Agad na lumabas ang isang grupo ng mga tao sa itim mula sa dilim. Sa oras na ito, dumating na ang mga tagapagtanggol ni Murong Ming. Nawasak ang hanay ng mga sundalo. Agad na nagkagulo ang lahat. Biglang nagliyab ang bodega ng pagkain sa malayo, makapal ang usok. Dumating si Wen Shuheng pagkatapos patayin ang apoy at sumugod sa gitna ng kaguluhan.
Iniabot niya sa akin ang isang pakete ng panghinto ng pagdurugo. Kinuha ko ito at inilagay sa aking dibdib bago nagpatuloy sa pagluso. 4 na lalaki ang nagbantay sa akin habang gumagawa kami ng daan sa pamamagitan ng dugo. Bagaman marami ang mga sundalo ng hukbong pangharang. Sapat naman ang aming pagkakaisa, at pilit naming pinilas ang daan palabas. Nang tumakbo ako palabas ng pinto ng lungsod, tumingin ako pabalik. Ang malaking apoy sa bilangguan ay patuloy na nag-aalab. Ang liwanag ng apoy ay nagkulay pula sa kalahating langit. Pagkatapos, binuhat ko ang prinsipe at patuloy na tumakbo. Tumakbo kami ng walang tigil hanggang sa makalabas ng 3 milya sa labas ng lungsod patungo sa sementeryo. Nasa harap na namin ang sirang templo. Sa sandaling iyon, nanghina ang aking mga binti at lumuhod ako sa lupa. Nag-slide pababa ang prinsipe mula sa aking likod at nawala ng malay. At naklin ako sa pader habang humihingal. Masakit at nangangalay ang balikat ko. Nakita ni Yelki ito at pinunit ang manggas ko, sinabing aalisin ang palaso. Agad na itinulak siya ni Murong Ming at naghandang siya na ang gumawa. Magaan ang kanyang galaw. Ngunit nanginginig ang kanyang mga daliri. Nang alisin ang talim ng palaso, napahinga ako ng malamig sa sakit. Pinindot ni Murong Ming ang sugat ko upang pigilan ang pagdurugo. Ipinasa ni Wen Shuheng ang gamot pang stop ng pagdurugo na dala niya. Si Yelki ay nag-aalala at umiikot sa tabi. Nakita ko ang 3 na nag-aagawan para bandahan ako. Hindi ko napigilang tumawa. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Tinutulungan ba ako? O sinasamantala lang ang pagkakataon? Tinutukso ako ni Murong Ming ng masamang tingin. Anong oras na at nagbibiruan pa kayo? Naiinis si Yelki habang nagmumura. Sigurado akong mas magaling akong magpahid ng benda kaysa sa kanya. Ibinigay ni Wen Shuheng ang water bag, uminom ng kaunti, dahan-dahan. Kinuha ko, uminom ng isang higop, nakasandal sa pader, humihingal. Magdamag na naman ang nakalipas, nagkaroon pa ng pagtakas sa bilangguan. Pagod na ako, mata ko'y halos matulog. Pero hindi ako makatulog. Dahil alam kong may plano pa ang emperor, siguradong may backup siya. Hawak ko ang kutsilyo at sumandal sa pader para tumayo. Si Yelki ay nakaharang sa harap ko na may hawak na mahabang baril. Ang mga lihim na tagapagtanggol ni Murong Ming ay muling naglaho sa dilim. Si Wen Shuheng ay iningatan ang prinsipe sa likod niya. Ngunit sa oras na iyon, biglang may malakas na tunog. Ang pintuan ng templo ay biglang tinadyakan ng isang tao. Agad na sumugod ang aking ama na may kasamang grupo ng mga sundalo. Punong-puno siya ng dugo, malinaw na nakipaglaban na siya. Nakita ko ang sugat sa balikat ko, namula ang mga mata ko. Anak, nakipag-ugnayan na ang tatay sa mga dating kasamahan niya. Kung hindi magiging makatarungan ang emperador, huwag na kayong magtaka kung hindi kami magiging makatarungan. Mag-alsa, pagkatapos magsalita ng tatay ko. Naging tahimik ang lumang simbahan na puno ng kababalaghan. Inilalagay ko ang kamay sa balikat ko at nakasandal sa pader habang tinitingnan ko ang tatay ko. Itong matandang 2 beses ko nang napabagsak sa galit. Ngayon, kalmado niyang sinasabi na mag-aaklas siya. Nang makahinga na si Itay, sinimulan niyang ilabas ang lihim na itinago niya ng 10 taon. Yung 30,000 kabalyero sa hangganan, sa papel ay sundalo ng kaharian. Pero sa totoo lang, lahat sila ay mga dating tauhan niyang pinalaki niya mismo. Basta't mag-utos siya. Sa loob lang ng 3 araw, palihim niyang madadala ang mga ito pabalik sa kabisera. Nanginginig ang mata ko sa narinig ko. Tatay, matagal ka nang naghahanda para mag-alsa, ano? Nakatayo si Murong Ming sa tabi ng bintana, nagwawalis ng dugo sa espada. Binubulungan ng sinag ng buwan ang kanyang gilid ng mukha, malamig na parang kutsilyo. Maliit na salita lang ang sinabi niya. Sa isang vilya na 300 milya sa labas ng kabisera, may 3,000 lihim na sundalo akong tinrain. Nagsanay ng 2 taon. Handa nang pumasok sa lungsod anumang oras. Tumingin ako sa kanya at sinimangot siya. Mas matindi pa ang balak mong magrebelde kaysa sa tatay ko. Si Yelki ay nakadapa sa sulok, kumakain ng pagkain. Nang marinig ito, itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti. Ang 500 mandirigma mula sa kapatagan ay matagal ang nagkunwaring mga mangangalakal at nakapasok sa lungsod. Sabi niya nang parang walang pakialam. Parang nag-uusap lang tungkol sa magandang panahon ngayon. Mukhang lahat sila ay naghihintay sa araw na ito. Dala ni Wen Shuheng ang gamot, umiikot mula sa likod ng sirang estatwa ng Badha. Nang marinig niya ang salitang iyon, isang pulutong ng pulbos ang natapon sa sahig. Nakapagpakatayo siya sa tulong ng haligi, puno ng pagdadalamhati. Kayo ba ay matagal nang naghahanda para mag-alsa? Sa boses niya ay maihalong pagmamakaawa. Parang siya lang ang naipit sa biglaang pagsali sa isang rebelyon sa buong mundo. Sa sandaling iyon, nagising ang prinsipe. Nakayuko siya sa sirang haligi, maputla ang mukha. Siya ay nahirapang bumangon at yumuko sa amin na may nakabukas na mga kamao. Mga Ginoo, iligtas ninyo ako. Wala akong maibabalik. Kaya't sinabi niya na ang pinuno ng mga gwardiya sa palasyo ay kanya. Kung talagang magkakaroon ng rebelyon, handa siyang maging tagapagsalita sa loob. Bubuksan ang pintuan ng palasyo para makapasok kami. Agad ko siyang tinulungan na bumangon. Tumingin ako sa mga dugo sa kanyang katawan na hindi pa natutuyo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Yumakap ako sa pintuan ng sirang templo. Tinitingnan ang mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Nakikipag-usap si tatay kay Murong Ming tungkol sa ruta ng pagpapadala ng mga sundalo. Nakakukupas si Yelki sa lupa habang ginugupit ang mapa gamit ang kutsilyo. Muling binalot ni Wen Shuheng ang pulbos ng gamot.
Lumapit upang tulungan ang prinsipe sa pag-aalaga ng sugat. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanilang mga mukha. Pinapakinggan ko silang nag-uusap ng paisa-isa. Biglang sumagi sa puso ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang grupong ito ay palaging nagtatalo at nag-aaway na parang gusto ng magbangayan. Pero pagdating sa oras ng panganib, isa-isa silang mapagkakatiwalaan. Tinitigan ko ang mga tao sa harap ko at bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. 3 taon na ang nakalipas, isa pa akong tomboy na kumakain ng buhangin sa hangganan. Araw-araw na nagpapatrol sa hangin at buhawi, pinapahirapan ng mga veterano. Ang pinakamalaking hangarin ko noon ay makakain ng sapat. Hindi ako dapat mapansin na babae. Ngayon ay nakikisawsaw pa sa rebelyon kasama ang 3 lalaki at isang tatay. Ang regenting hari, ang bihirang sugo ng bansa, ang bagong top scorer, at saka ang tatay ko. Sino ang maniniwala sa ganitong kombinasyon kapag ikinahiyawan? Pero ngayon, nakatayo sila sa harap ko. Mas matibay pa ang tingin nila kaysa sa akin. Ako pa ang nagsimula na magbantay sa gabi. Para makahinga ng mahimbing ang iba. Ang lamig sa labas ng lumang simbahan ay sobrang lamig. Nakaupo ako sa bato, nakabalot sa balabal. Tumingala ako sa buwan. Masakit pa rin ang sugat sa balikat ko. Pero kumpara sa matandang tao sa palasyo na gustong kunin ang puso ko, hindi ito masyadong sakit. Narinig ko ang hakbang sa likod ko. Alam ko na kung sino iyon kahit hindi ako tumingin. Lumapit si Murong Ming sa akin nang hindi nagsasalita. At iniabot lang ang isang bagay sa aking kamay. Tumingin ako pababa, isang pitaka iyon. Pula ang kulay ng base nito. May borda ng isang medyo baluktot na bagay sa ibabaw. Pinikit ko ang mga mata ko para kilalanin, akala ko baboy ang borda. Umupo si Murong Ming sa tabi ko at mahina ang boses. Hindi pa natapos ang borda noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, maayos na ang borda. Hawak ko ang pitaka at muling tiningnan sa ilalim ng buwan. Bigla kong nakilala. Ito ay isang fox. Ikaw ang fox na iyon. Laging nakakaakit ng tao. Natatangay ako habang hawak ang pitaka. Ang bordado ng lobo ay talagang hindi maganda. Isang mata ay malaki, ang isa ay maliit, ang buntot ay parang lubid. Ngunit ang mga tahi ay masyadong siksik. Makikita mong naglaan siya ng panahon dito. Bigla kong naisip na noong isang gabi, gusto niyang bordahan ako ng pouch. Nasugatan ang kanyang mga kamay. Naiyak siya nang hindi ko ito tinanggap. Habang iniisip ito, hindi ko napigilan ang pagtawa. Hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Para lang ibigay ito sa akin. Ipinasok ko ang bulsa sa dibdib ko, inaalagaan ko ito. Tumitig si Murong Ming sa malayo, hindi sumagot. Matagal bago siya nagsalita. Sabi niya, noong 3 taon na ang nakalipas, dapat niya na akong binigay nung tinulungan ko siyang kumuha ng dugo mula sa droga. Noong araw na iyon, naisip niya, bakit ang taong ito ang tanga? Nadaring na uminom ng dugo mula sa bibig, talagang walang takot sa buhay. Noon pa lang, napagpasyahan na niya na ako ang kakapit sa buhay niya. Pero bukas na ang laban sa lungsod. Hindi natin alam kung makakabalik pa siya buhay. Kaya pinadala niya agad ang bulsa ng pera sa gabi. Nabigla ang puso ko sa kaba. Humarap ako sa ibaba, nagkunwaring hindi ko nakita ang bulsa ng pera. Hindi rin ako pinilit ni Murong Ming. Nang tumayo siya, pinayagan niya akong magpahinga ng maayos. Tumango ako at itinago ang pitaka sa aking dibdib. Tapos lumingon ako sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi na ganoon kasungit ang kanyang profile. Inabot ko ang kamay ko at tinusok ang kanyang braso. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay. Kailangan ko pa kasing kunin ang inyong dowry. Lumiko si Murong Ming at may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata. Matagal nang natanggap ang dowry. Kailangan na lang magbinyag. Nahiligan niya akong maputol ang salita. Napilitan akong tignan siya ng masama. Naririnig ang hilik ni Eluki mula sa lumang simbahan. Nagdudulot ito ng pagyanig, ang alikabok sa kisame ay bumababa. Sa panaginip, si Wen Shuheng ay nagbabanggit pa rin ng tula. Damdamin ko ay may naririnig na parang guan-guan juju. Ang ingay ng paggiling ng ngipin ni tatay ay kasabay ng hilik ni Eluki. Pinakamayop matulog ang prinsipe, hindi pa marinig ang kanyang paghinga. Umingiti kaming dalawa ni Murong Ming sa isa't isa. Ang mga rebeldeng ito ay natutulog ng mahimbing. Pag malapit ng sumikat ang araw, umuwi si Murong Ming sa lumang templo para magpahinga. Ako mag-isa nakaupo sa bato. Inilabas ang pouch sa aking dibdib at muling tiningnan. Yung baluktot na soro ay nakatitig sa akin na parang tinutukso ako. Pakiramdam ko rin ay nakakatawa ako. Sino ang mag-aakalang magkakaroon tayo ng ganito? Pero kung nandito na tayo sa puntong ito, sige na lang. Naririnig ang manok na tumatawag sa malayo, ang araw ay sumisikat sa silangan. Tumayo ako at nag-ehersisyo ng kaunti. Sakit ng balikat ko, napailing ako. Pero mas lalo pang sumiklab ang galit sa loob ko. Gusto ng emperador ang buhay ko. Kaya hindi ako pwedeng magpatalo sa kanya. Nang lumingon ako at itinulak ang pinto ng sirang templo, gising na si Itay. Nagsusuot siya ng baluti. Si Murong Ming ay nakaupo sa sulok at pinapakinis ang kanyang mahabang espada. Si Elki ay nag-iinit ng kanyang baril. Si Wen Shuheng ay nagpapalit ng gamot para sa prinsipe. Nang makita nila akong pumasok, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Ngumiti ako. Tara na. Oras na para magtrabaho. Pagdating ng liwanag ng araw, iniwan namin ang sirang templo. Sa likod namin ay ang damuhang libingan. Sa harap namin ay ang direksyon ng kabisera.
Hinawakan ko ang supot sa aking dibdib. Ang baluktot na fox na iyon ay nakadikit sa aking puso sa ilalim ng tela. Bigla kong naramdaman na kailangang manalo kami sa laban na ito. Pagkakita ng liwanag ng umaga, umalis na kami sa sirang templo. Sa likod namin, ang damo sa libingan ay sumasayaw sa hangin. Sa harap namin, natatakpan ng hamog ang direksyon ng kabisera. Hinawakan ko ang supot sa dibdib, ang baluktot na fox na nakadikit sa puso. Hindi para sa trono ang laban na ito, kundi para mabuhay. Dinala ng tatay ang 30,000 mga mandirigmang bakal sa harap. Napalasing ko pa ang matandang iyon ng 2 beses kagabi. Ngayon, suot ang baluti, tila may dating pa rin siya noong araw. Pinatong niya ang aking balikat at sabi, "Anak, tatay mo na ang magbubukas ng daan para sa iyo." Ang 3,000 lihim na sundalo ni Murong Ming ay matagal nang pumasok sa palasyo sa ilalim ng lupa. Sabi niya, 2 taon nilang inukit ang daang ito at ngayon lang nila ito gagamitin. Ang mga mandirigmang lumad ni Elki ay nakikisakay sa mga pulubi. Yung batang iyon, bago umalis, nag-iwan ng 8 kutsilyo sa baywang niya. Sabi niya, gusto niyang makapagputol pa ng ilang para kay Shuang. Dinala ko si Wen Shuheng at ang sugatang prinsipe diretso sa pangunahing pintuan. Nakayakap ang prinsipe sa aking balikat, maputla ang mukha na parang papel. Patuloy pa ring dumudugo ang sugat niya. Yung hangal na to kahapon ay tinabla ng palaso para sa akin. Ngayon ay ayaw pa ring sumama. Si Wen Shuheng ay sumusuporta sa prinsipe sa gilid. Nanginginig ang kamay ng hangal na estudyante pero hindi tumitigil ang mga hakbang niya. Mula sa malayo, nakita ang isang tao na nakatayo sa tore ng pangunahing tarangkahan ng palasyo. Suot ng naunang emperador ang maliwanag na dilaw na dragon robe at maihawak na pugo ng alchemy sa kanyang bisig. Nakatayo sa tabi niya ang matandang salamangkero na may malamig na tingin na parang laso na ahas. Naramdaman kong bumagsak ang puso ko nang maisip ko ang sinabi niya noong gabi na iyon na kukunin ang dugo mula sa aking puso. Nang makita ko ng emperador, umiti siya at ang ngiting iyon ay nakakasuklam. Qin Shuang, talagang nagrebelde ka. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Nagtaka ako, ano bang kabaliwan ang sinasabi ng matandang ito? Ipinakita niya ang kamay at nag-utos na magpalabas ng mga palaso. Ang ulan ng mga palaso ay bumuhos mula sa tore ng lungsod. Hinawakan ko ang baril upang harangan at iningatan ang prinsipe habang umatras. Biglang tumakbo si Wen Shuheng sa unahan ko. Yung aklat na ito parang isang inang nagbabantay, nakabukas ang mga braso. Frost, umalis ka na. Ako na ang haharang. Halos mapatawa ako. Sa maliit mong katawan, anong magagawa mong harangin? Hindi pa nakatapos magsalita, isang malamig na sibat ang diretsyo sa likod ko. Di alam kung saan nanggaling, binato ng prinsipe ang lakas para itulak ako palabas. Isang putok ang palaso na tumusok sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa aking mga bisig, tinina ng dugo ang kalahati ng aking manggas. Umiti siya at sinabi, "Ngayon, totoong naibalik ko na sayo." Biglang sumabog ang isip ko. Wala nang katwiran o plano. Ibaba ko ang hawak na sibat at sumugod ng diretsyo. Natatakot ang emperador sa tore ng lungsod, kaya pinatigil ako ng matandang pari. Kinuha ko ang lutuan ng alkimya at tumakbo. Isang putok ng baril, bumagsak ang matandang tao. Ngunit nang tumingin ako, naguluhan ako. Ano ito? Hindi ito matandang tao, kundi isang papel na tao. May kakaibang ngiti pa sa mukha. Nadaya ako. Sa ilalim ng tor, si Wen Shuheng ay nakasandal sa pader kasama ang prinsipe. Ang emperador ay maihawak na lutuan ng alkimya at tumakas sa gilid na pinto. Nabangga nila si Wen Shuheng sa pagkikita nila. Sa gulat, itinaas ng emperador ang sagradong jade seal para tamaan. Agad na umiwas si Wen Shuheng sa gilid. Sa sobrang lakas, bumagsak ang emperador paatras. Nalaglag ang jade seal mula sa kanyang kamay. Tama sa kanyang noo, walang mali. May malakas na tunog, bumagsak ang emperador ng nakahandusay. Nang dumating ang mga doktor, wala nang buhay ang emperador dahil sa pagkakabagsak ng mabigat na bagay sa kanyang ulo. Ang selyo ng kaharian ay nahulog sa dugo. May ilang puting buhok pang nakadikit dito. Nakatayo ako sa ilalim ng tor at pinapanood ang eksenang ito. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o tumawa. Nagsikap akong lumaban ng matagal. Ngunit sa huli, isang mangulat ang nagwagi. Tumingala ako at tiningnan ang prinsipe sa aking mga bisig. Nakatakip ang kanyang mga mata at mahina ang kanyang paghinga. Si Wen Shuheng ay nakadapa sa tabi, namumula ang kanyang mga mata. Shuang may buhay pa ang prinsipe. Kaya't agad akong nagtanggal ng lailayan ng aking damit upang pigilan ang pagdurugo. Sa malayo, unti-unting humihinto ang sigaw ng labanan, pumasok ang mga kabayo ng aking ama sa pintuan ng lungsod. Si Murong Ming ay lumabas mula sa lihim na daan, puno ng dugo. Pero mabuti na lang at hindi sa kanya. Dumating si Yelki na may hawak na kutsilyo, may dugo pa ito. Napalibutan nila ako, tinitingnan ang prinsipe, walang nagsalita. Dumukong si Murong Ming para pigilan ang pagdurugo ng prinsipe. Mabagal ang kilos niya pero nanginginig ang mga daliri. Iniabot ni Yelki ang bag ng alak, sabi niya, "Inom, isang lagok lang para mawala ang sakit." Pinunit ni Wen Shuheng ang kanyang damit para ipagpatuloy ang pagbabalot. Nakasandal ako sa pader ng lungsod, pinagmamasdan sila. Napakahaba ng gabing ito na para bang isang buong buhay na ang lumipas. 3 taon na ang nakalipas, nakatira pa ako sa gilid ng bansa, kumakain ng buhangin. Ang pinakamalaking pangarap ko noon ay hindi mapansin na babae ako. Ngayon, nakasakay na ako sa 4 na lalaki at pumasok sa palasyo. Halos mamatay ang prinsipe para lang mailigtas ako.
Binato ng sariling emperador ang kanyang jade seal at namatay. Parang baliw na ang mundo. Hindi ko alam kung ilang sandali na ang nakalipas, nagmulat na ang prinsipe ng kanyang mata. Tumingin siya sa mga labi ko na gumalaw. Sabi niya, Xuang-er, hindi pa ako namatay, kailangan ko pa bang umasa sa'yo? Galit na gusto ko siyang sampalin pero hindi ko magawa. Tahimik na sabi ni Murong Ming sa tabi, huwag munang magmadaling sampalin. Dumadagsa na ang mga opisyal mula sa labas papunta rito. Pagkatapos niyang magsalita, bigla na lang pumasok ang maraming tao. Mga matandang lalaki na nakasuot ng iba't ibang opisyal na uniforme ay lumuhod sa sahig. Tumingin sila sa apat na lalaki sa likod ko. Tumingin sa baril kung patuloy na umaagos ang dugo. Sabay-sabay silang nagpatira pa. Pakiusap, si General Zenbei ang manguna sa sitwasyon. Naguguluhan ako, anong sitwasyon ang dapat pangunahan? Tahimik na sinabi ni Murong Ming sa tabi. Hindi maaaring walang hari ang bansa kahit isang araw. Ngumiti si Yelki at sinabi, akala mo, ikaw ang emperador. Saktong-sakto ako para maging general. Si Wen Shuheng ay umiling at nagsalita. Bagamat masalimuot ang mga batas, may dahilan naman. Mahinang hintog ang prinsipe sa aking manggas. Xuang-er, ayaw ko nang manatili sa bilangguan. Tumingin ako sa aking mga bisig sa baluktot na fox purse. Bigla kong naisip na ang lahat ng ito ay kasing katawa-tawa ng isang biro. Patay na ang emperador. Malubhang nasugatan ang prinsipe. Nakaluhod ang lahat ng opisyal. At ako, na nakapagpanggap na lalaki sa loob ng mahigit 10 taon, ay tila itinutulak patungo sa trono. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng manok, umaga na talaga. Ang sinag ng umaga ay tumama sa gintong bubong ng palasyo, nakakasilaw. Humigop ako ng malalim na hangin at tumayo. Lumabas si Itay mula sa karamihan at tumingin sa akin. Medyo namumula ang kanyang mga mata pero hindi siya nagsalita. Pumalakpak lang siya sa aking balikat. Tinitingnan ko ang mga opisyal na nakaluhod sa harapan. Tinitingnan ko ang apat na kalalakihang bagamat pagod ay matatag sa likuran. Isang kaisipan lang ang nasa isip ko. Panalo ako sa laban na ito. Ngunit paano ko tatapusin ito? Tinitingnan ko muli ang bangkay ng emperador sa aking mga paa. At ang imperial na selyo na nahulog sa dagat ng dugo. Bigla akong natawa. Siguro ito na ang aking kapalaran. Palaging itinutulak ng iba. Hindi kailanman tumitigil. Hinawakan ko ang supot sa aking dibdib. Ang baluktot na fox na iyon ay nakadikit sa aking puso sa likod ng tela. Murong Ming, ang pangit ng burda mo sa supot na ito. Nagulat si Murong Ming sa tabi. Pangit ka rin. Tinitingnan ko ang liwanag ng umaga sa abot tanaw. Lalo pang lumalakas ang apoy sa puso ko. Kahit ano pa ang susunod, kailangan kong isama ang apat na gago na ito pasulong. At ang baliw na gustong maging ministro ng seremonya. Patay na ang emperador, wala pang bagong hari. Sa magulong mundong ito, may kailangang mag-ayos. Ngunit hindi ko akalain na ang unang hakbang sa pag-aayos ay ang maitalaga sa trono. Si Murong Ming ay nakatayo sa tabi ng trono na may malamig na mukha. Sino mang hindi niya gusto ay nanginginig at tahimik. Si Yelki ay itinusok ang kanyang espada sa haligi ng palasyo. Itong tanga mula sa kapatagan ay nagsabing lilinisin ang lugar para sa bagong emperador. Si Wen Shuheng ay may hawak na mga aklat na hindi alam kung saan nakuha. Nangangalog ang kanyang ulo habang binabasa ang mga dakilang nagawa ng sinaunang reyna. Nakatayo ang tatay ko sa labas ng palasyo, nakatingin-tingin. Siguro iniisip ng matandang ito na talagang naloko niya ang anak niya ngayon. Hindi rin alam kung sino ang unang umatake. Sa totoo lang, nung nakaramdam na ako, nasuot ko na ang maliwanag na dragon robe. Ang bigat, may nakasulat na siyam na gintong dragon. Suot ko ito, umiikot sa harap ng salamin. Di may paliwanag, parang mas mabigat pa ito kaysa sa suit of armor. Sa unang umaga ng korte, nakaupo ako sa trono at sobrang hindi komportable. Ang upuan ay sobrang matigas, nakakairita. Lahat ng opisyal ay nakaluhod sa sahig. Pero nang tumayo sila, nag-iba lahat ng mukha nila. Ang grupo sa kaliwa ay lumuhod, hinihiling na ang Crown Prince ang magmana. Ang Crown Prince ang tunay na tagapagmana. Ang grupo sa kanan ay umiiyak, gusto nilang ang bunso ang itanghal. Ang bata ay inosente at maaaring turuan. Yung mga tao sa gitna ay tumango sa magkabilang panig. Pero walang nagbanggit tungkol sa akin, ang general na babae. Naisip ko kung paano ako magsisimula. Biglang bumukas ang pintuan ng palasyo. Pumasok si Yelki na may dalang dalawang malaking banga ng alak. Ayon sa batas ng kapatagan, kailangang uminom ng 3 tasa ang bagong hari. Pagkatapos ay inilapag niya ang banga ng alak sa dragon na mesa. Ang amoy ng alak ay nagpapakulubot ng aking noo. Dahan-dahang inabot ni Murong Ming mula sa manggas ang isang rolyo ng dilaw na seda. Binuksan niya ito at binasa. Ito pala ay isang utos ng bagong emperador sa kanyang pag-akyat sa trono. Nakalagay na rin ang pangalan ng era, tinawag itong Yong-an. Lumapit si Wen Shuheng ng isang hakbang at nagsimulang magpaliwanag ng malalim. Gumamit siya ng mga sipi mula sa mga sinaunang panahon hanggang ngayon, upang patunayan na hindi ito ang unang pagkakataon na isang babae ang naging emperador. Ang mga opisyal ay naiinis at sumasakit ang kanilang mga ulo dahil sa ingay. May ilang matanda na nakapamulsa sa dibdib, diretso ang mata sa itaas. Tinitingnan ko ang mga tao sa ibaba. Biglang naalala ko noong nagdadala ako ng tropa sa border. Paano kung ayaw sumunod ang mga bagitong sundalo? Palo lang, ayos na. Nang pihitin ko ang dragon's head, lakas ng tunog, lahat ay nagulat. Tumahimik kayong lahat, at itinuro ang 5 lalaki sa loob ng palasyo. Lumabas na kayo muna.
Hayaan niyo akong makipag-usap ng maayos sa mga ministro. Nagbaba ng kilay si Murong Ming, nakatitig si Yeluki, si Wen Shuheng ay gustong magsalita pero hindi makapagsalita. Huling inangat ang prinsipe sa mga tao bago inilabas. Nasa labas ang tatay ko at sumisigaw. Anak, huwag matakot. Nandito si tatay magbabantay. Paglabas nila, ako sa trono ng dragon. Tinitingnan ang mga takot na matanda sa ibaba. Kayo ay mga haligi ng kaharian. Kakabalik ko lang mula sa hangganan, hindi ako pamilyar sa mga patakaran. Mas mabuting magtakda tayo ng ilang bagong patakaran. Unang patakaran, ang hindi sumusunod ay ipapadala sa bantayan sa pinto. Sakto, kulang ang bantay sa North Gate. Ikalawang patakaran, ang nagsasalita ng walang pakundangan ay papagbawalan sa paglilinis ng latrines. 3 buwan na paglilinis sa 300 latrine sa palasyo. Pagpaparusa sa ikatlong klase ng tao na walang magawa kundi magpalipat-lipat ng pader at magpakain ng kabayo. Yung mga kabayo sa Imperial Stables ay kulang sa tauhan na magbabantay. Nakatitig lang ang mga opisyal, nagkatinginan. May isang matandang lalaki na gustong magsalita at tumutol. Umingiti akong nakangiti sa kanya. Gusto mo bang piliin kung alin? Pinipigilan niya ang sarili, namumula ang mukha at ibinalik ang salita. Tapos na agad ang umaga sa pagtitipon na iyon. Halos hindi pa umaabot ang araw sa gitna. Tumayo ako at inikot ang lig ko. Ang trono ng dragon na ito ay hindi para sa tao. Mas masakit pa kaysa sa likod ng kabayo. Lumabas ako ng malaking bulwagan, 5 lalaki ang lumapit. Nag-usap-usap sila kung maayos ba ang lahat at kung may napatay ba ako. Kaya sinabi ko sa kanila ang mga patakarang itinakda ko. Mahinang umiti ang prinsipe at sinabi, Frost, mas malupit ka pa kaysa sa naunang emperador. Lumabas ang tatay ko mula sa haligi at itinaas ang kanyang hinlalaki. Nagpuyat ako buong umaga kaya sumakit ang likod at baywang ko. Akala ko makakapahinga na ako sa likod ng palasyo. Sinabi ng ilang lalaki na isasama nila ako pa uwi pero tinanggihan ko. Sabi ni Murong Ming na pupunta siya sa silid-aklatan ng emperador para tingnan ang mga ulat at asikasuhin ang mga gawain ng pamahalaan. Sabi ni Yelki na hahanap siya ng lugar para magtayo ng kampo at ayusin ang kanyang mga tauhan. Sabi ni Wen Shuheng na babalik siya sa palasyo para magbihis, maligo at mag-ayos. Inakyat ang prinsipe habang sinasabi na pupunta siya upang magpagaling at magpaayos ng katawan. Nakahinga ako ng maluwag, sa wakas makaka-relax muna ako. Pero nang binuksan ko ang pinto ng silid-tulugan, nanatili akong nakatayo sa lugar. Naupo si Murong Ming sa harap ng aking mesa, nagsusulat ng mga sulat. May hawak na pulang panulat, nasa harap niya ang isang mataas na bunto ng mga dokumento. Malayo ang opisina ng panunulat, kaya dinala niya ang laban sa loob ng bahay ko. Lumiko ako papunta sa hardin para huminga ng maluwag, gusto kong magpahinga muna. Nakita ko si Yelki na nag-iihaw ng mga tadyang ng tupa sa ilalim ng pader. May bakal na rack na nakalagay, ang uling ay naglalagablab at naglalabas ng mantikang tumititi. Ang bango ng tupa ay kumakalat sa paligid, ang buong bakuran ay amoy tupa. Hindi naninirahan ang mga tao sa damuhan sa loob ng bahay. Kadalasan ay naninirahan sila sa bakuran para makahinga ng sariwang hangin. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kubo. Si Wen Shuheng ay nakatayo sa loob ng kubo, umiikot ang ulo niya. Hawak ang isang rolyo ng tula, binabasa niya ito ng may tamang intonasyon. Napakaganda ng tanawin dito. Angkop para sa pag-awit at pagsusulat ng tula upang linangin ang damdamin. Nakapulupot ang aking kamao habang binubuksan ko ang pinto ng kwarto at sumilip. Maputla ang mukha ng prinsipe, nakasandal sa aking kama na may benda sa katawan. Pula ang mga mata niya, parang isang sugatang usa. Naisara ang silangang palasyo para sa akin. Wala akong mapuntahan. Nakatayo ako sa pintuan, nakatingin sa 4 na lalaking ito. Sinakop ni Murong Ming ang mesa, sinakop ni Yelki ang bakuran. Sinakop ni Wen Shuheng ang pabilyon, sinakop ng prinsipe ang aking kama. Ito ang aking silid-tulugan, ang aking lugar. Ahu! Sa bakuran ay amoy ang sinangag na karne ng tupa na nagpapahina ng hininga. Sa loob ng bahay ay naririnig ang pagbigkas ng tula ni Wen Shuheng, umiiyak-iyak. Paminsan-minsan ay naririnig ang pagdila ng mga papel ni Murong Ming. Paminsan-minsan ay may maririnig na mahina at mahinang ubo mula sa prinsipe. Nakatayo ako sa gitna ng bakuran, pinapanood ang lahat ng ito. Lalo pang nagliyab ang apoy sa puso ko, ngayon ay galit na galit ako. Ang araw ay papalubog na sa kanluran, dumidilim ang paligid. Ang hangin ng huling bahagi ng taglagas ay may dalang lamig. Nakatayo ako sa pintuan, pinapanood ang mga lalaking ito. Paano kami matutulog ngayong gabi? Isang malaking problema ito. Mula sa labas ay narinig ko ang malakas na boses ng tatay ko. Dumating ang matandang lalaki na may yakap na makapal na kumot. Sa malamig na taglagas, magdala ka ng kaunting kumot para hindi sila magyelo. Hindi ito para sa iyo, para ito sa kanila, 5 sila. Nakikita ko, marami ang tao sa iyong bahay. Huwag mong hayaang magkasakit ang ilan. Tumingala ako sa langit, ang buwan ay tumaas na. Sobrang bilog at maliwanag, nakasabit sa langit, malamig at tahimik. Tumingin ako sa loob ng bahay, 4 na lalaki ang abala. Bigla akong napatawa, siguro ito na ang aking kapalaran. Itinulak ako ng mga tao at hindi na ako makakapigil. Kailangan ko pang takpan ng kumot ang mga hangal na ito. Kinabukasan ng maaga ay bumangon ako at gumawa ng utos. Sa silangang bahagi ng harem ay naglaan ng isang silid na tinawag na bulwagan ng pagpupulong. At itinakda na sa oras ng pagpupulong lang ako pwedeng lapitan.
Sa ibang oras, sinumang maglakad ng kalahating hakbang sa silid tulugan ay papatawan ng 3 buwang bawas sahod. Tumingin si Murong Ming sa utos at ngumisi ng malamig, hindi nagsalita. Galit na pumadyak si Elki at sabi, wala ganitong patakaran sa kapatagan. Umiling si Wen Shuheng at sabi, mahigpit ang mga alituntunin, dapat ganitong Umubo ng 2 beses ang prinsipe habang nakasandal sa kama bilang pagtutol na walang bisa. Akala ko ay tapos na ang usapan. Ngunit hindi ko inasahan na may bagong problema sa tanggapan. Noong araw ng umaga, ipinaalam ng eunuch na may sugo mula sa kalapit na bansa. Ang ulila ng nakaraang dinastya, Prinsesa Jingle, ay dumating upang batiin ang bagong emperador. Naupo ako ng maayos sa trono, iniisip na ito ay isang formalidad lamang. Ngunit nang pumasok siya, muntik na akong mahulog mula sa trono. Si Yun Mingdai ay napakaganda, may mapang-akit na ganda sa kanyang mga mata at mukha. Hawak ang isang pamaypay, 3 hakbang na nanginginig habang papasok sa palasyo. Nang buksan niya ang bibig, sinabi niyang gusto niyang maging concubine ko. Yung tono at tingin niya, parang isang mayamang binata na nanliligaw sa isang marangal na babae. Nakatulala ako sa trono, hindi alam kung paano sasagot. Lahat ng mga opisyal sa paligid ay naguguluhan, nagkakatinginan. Ngunit nang makita niyang nakatayo si Murong Ming sa tabi, nagbabasa ng mga dokumento. Talagang may kakaibang lamig ang taong ito. Nagmukhang madilim ang mukha ni Murong Ming. Nakakuyom ang kamay na hawak ang pulang panulat, namumuo ang mga ugat. Muling nakita niya ang kalahating braso ni Elki na nakalitaw. Ang mga kalamnan nito ay sobrang galing, sigurado na magaling sa martial arts. Natatulala si Elki sa lugar, nakalimutan na ang kanyang tabak. Nakanganga si Wen Shuheng sa tabi, napatingin sa kanya ng isang sulyap. Talagang kaakit-akit ang kanyang estudyanteng aura. Biglang nahulog ang libro sa kamay ni Wen Shuheng, patama sa lupa. Sa huli, nakita niya ang prinsipe na inakyat at dinala sa palasyo. Ang mahina at magandang babae ang pinakakaawa. Pumikit ang prinsipe at nagkunwaring patay. Walang napagkasunduan sa umagang pulong noon. Siya lang ang nakapuri sa buong hukuman ng mga opisyal. Pinuri niya mula sa aking trono hanggang sa mga haligi sa labas ng bulwagan. Mula sa malamig na mukha ni Murong Ming hanggang sa mga bota ni Elki. Hawak ko ang aking noo, tumitibok ng mabilis ang aking templo. Iniisip ko, hindi ito pagdiriwang ng aking pag-akyat sa trono. Ito ay para sa pagwasak ng lugar. Pagkatapos ng umaga, akala ko tapos na ang bagay na ito. Ngunit si Yun Mengdi ay hindi naman nagplano na huminto. Araw-araw ay iniikot niya ang kanyang sirang pamaypay sa likod ng palasyo. Ngayon ay pumunta siya sa silid ng emperador upang tingnan si Murong Ming na nag-aapruba ng mga dokumento. Bukas ay pupunta siya sa arena upang makita si Elki na nag-ensayo ng baril. Sa susunod na araw ay pupunta siya sa pavilion upang makinig kay Wen Shuheng na nagbababasa ng tula. Sa susunod na araw ay pupunta siya sa harap ng kama ng prinsipe upang magtanong ng kanyang kalagayan. Sinabi niya na gusto niyang makuha ang mga magaganda. Bakit parang pamilyar ang mga salitang ito sa akin? Hindi ba't ito ang madalas kong iniisip? Mas kahanga-hanga, ang kanyang pagdating ay nagbuklod sa 4 na lalaki. Hindi na sinasakop ni Murong Ming ang aking mesa. Hindi na nag-iihaw ng tupa si Elki sa bakuran. Hindi na nagbabalak ng tula si Wen Shuheng sa pavilion. Hindi na rin nakadapo ang prinsipe sa aking kama. 4 silang palaging nagtitipon araw-araw para mag-meeting. Pinag-uusapan kung paano paalisin ang baliw na babaeng iyon. Sabi ni Murong Ming, gagamitin ang kapangyarihan ng regent para ipabalik siya sa bansa. Sabi ni Elki, itali na lang at itapon sa labas ng lungsod para mabilis. Sabi ni Wen Shuheng, gagamit ng mga kasulatan para mapahiya siya at umatras. Sabi ng Crown Prince, magkunwaring may sakit na lang at huwag na siyang makita. Nasa tabi ako at muntik na akong matawa ng malakas. Sa wakas, nalaman ng 4 na hangal kung ano ang pakiramdam ng ginugulo ng iba. Hindi ganun ang kadali si Yunming Butterfly na mapalayas. Nang makita niyang 3 lalaki na umiwas sa kanya. Diretsyong binago ang target, araw-araw na nanliligaw sa akin. Ngayon ay binilhan ako ng isang kahon ng pulbo. Bukas ay magbibigay ng isang suklay. At pilit pang tinuturuan akong yumuko gamit ang folding fan na sinasabi na ang babae ay dapat puno ng kariktan. Naubos na ang pasensya ko sa pang-usig niya, pero hindi ko talaga pwedeng paalisin. Sa huli, siya ay isang kinatawan mula sa kalapit na bansa, formal na dumating upang magpasalamat. Lalo pang kinakabahan sina Murong Ming at ang 3 pa niya. Takot na maagaw ako ng baliw na babaeng ito. Araw-araw silang nagpapalit-palit na nakaabang sa tabi ko. Pati pagpunta ko sa banyo, may nagbabantay sa labas. Mas pagod pa ito kaysa sa pakikipaglaban. Isang araw, lihim akong dinala ni Yun Mengdi sa isang sulok. Kinuha niya mula sa manggas niya ang isang mapa na gawa sa balat ng tupa. Napuno ng mga pulang tuldok. Hindi sapat ang mga ito sa iyong harem. Alam ko ang isang lugar na may 300 magagandang lalaki. Gusto mo bang makita ang mga pinong regalo mula sa iba't ibang bansa? Nang mauntog ang kamay ko sa takot, nawala ang hawak kong mapa. May malamig na boses na nagsalita mula sa likod ko, parang yelong tumutulo. 300. Paglingon ko, nakita ko si Murong Ming na nakatayo sa dulo ng koridor. Nangingitim ang mukha na para bang maaring matuluan ng tinta. Sumilip ang ulo ni Elki mula sa likod niya. Ang batang iyon ay nakapikit ang mga mata na parang tanso. Si Wen Shuheng ay sumilip ng kalahating mukha mula sa likod ng haligi. Kasing puti ng papel ang kanyang mukha. Ang prinsipe ay tinutulungan na nakatayo sa pinakailalim. Umiiyak siya ng ubo na halos mawala ng hinina.
Tumingin ako pababa sa mapa sa lupa, at tiningnan ko ang 4 na lalaking ito sa harapan ko. Tumingin muli sa inosenteng mukha ni Yun Mingday. Bigla akong naisip na hindi na kaya ang ganitong buhay. Nasa tabi pa rin si Yun Mingday na nagpapasiklab ng apoy. Huwag kang matakot, mahal na hari. Normal lang ang magustuhan ang mga gwapong lalaki. Tutulungan kitang pumili, sisiguraduhin kong lahat ay mga pinakamahusay. Lumakad si Murong Ming ng isang hakbang pasulong, nanginginig ang buong katawan. Nagsimulang mag-roll up ng mangga si Elki, ipinakita ang matitibay niyang mga braso. Si Wen Shuheng ay nagrereklamo tungkol sa kung anong klaseng sitwasyon ito. Ang prinsipe ay umuubo at hindi makapagsalita, pero nakatingin pa rin siya. Bent down ako at kinuha ang mapa, ibinigay ito kay Yun Mengdi. Iwanan mo na lang ito at tingnan mo ng dahan-dahan. Pagkatapos ay lumingon ako at naglakad patungo sa silid. Narinig ko sa likuran ang malungkot na buntong hininga ni Yun Mengdi, at ang tunog ng mga hakbang ng 4 na lalaki na humahabol. Noong gabing iyon, ang aking silid ay labis na masigla. Nakatayo si Murong Ming sa pintuan. Naupo si Yelki sa ilalim ng bintana. Nakatitig si Wen Shuheng sa pavilion habang nagbabantay. Naupo ang prinsipe sa pinto ng bakuran. Sabi nila na magpapalitan sila sa pagbabantay sa gabi, para maiwasan yung baliw na babae na manloko sa gitna ng gabi. Nakahiga ako sa kama, pinapanood ang mga tao sa labas ng bintana. Hinahawakan ang bulok na bulsa ng kuneho sa dibdib ko. Bigla akong natawa, anong nangyayari dito? Mula sa malayo, narinig ang tawa ni Yun Mengdi. Majestad, bukas na lang ako magdadala ng bagong album para sa inyo. Si Murong Ming ay nagingit-ngit sa pintuan. Walang paraan, uminom ng ubo ang prinsipe. Lumapit ka pa nga, mamatay ako para sa'yo. Pumikit ako at nakinig sa ingay sa labas. Naisip ko, talagang tamang-tama ang pagdating ng Yun Mengdi. Pinapabagsak ang 4 na tanga. Dapat wala na silang oras para guluhin ako. Ngunit naisip ko, mukhang mas nakakainis siya. Araw-araw akong kinukulit na hanapan ako ng gwapong lalaki. Kailan kaya matatapos ang buhay na ito? Araw-araw gumagala si Yun Mengdi sa palasyo at nagdudulot ng kaguluhan. Yung 4 na lalaki, sobrang pagod na sa kanya, kaya wala na silang lakas mag-away. Isang araw, biglang lumapit sa akin si Murong Ming na seryoso ang mukha para pag-usapan ang isang bagay. Sabi niya, hindi na pwedeng ganito, kailangan na ng solusyon. Dapat daw siyang bigyan ng opisyal na katayuan. Hindi ko agad naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa katayuan. Kinabukasan, nagpadala ang kagawaran ng seremonya ng isang sulat. Ang sulat, sobrang formal at malalim, kaya sumakit ang ulo ko sa pagbabasa. Ang ibig sabihin ay hinihikayat ang emperatris na punuin ang harem at italaga ang emperador na asawa. Upang mapanatag ang puso ng mga nasasakupan at mapatatag ang pundasyon ng bansa. Ipinahagis ko ang sulat sa mesa at naisip kong tamad talaga ang mga taong ito. Si Murong Ming ay nakatayo sa tabi, binubuklat ang sulat ngunit hindi tumingin. Si Yelki ay sumilip ng palihim ngunit pinalayas ko siya ng isang tapik. Si Wen Shuheng ay umiling-iling at sinabi na ito ay isang mahalagang usapin ng bansa na hindi dapat baliwalain. Ang prinsipe ay nakasandal sa kama at umubo ng 2 beses bilang tanda ng pagsang-ayon. Habang iniisip ko kung paano kong malalampasan ang sulat na ito. Ang kalihim ng pananalapi ay dumating na parang nagmamadali. Ang kalihim ng pananalapi ay dumating na parang nagmamadali. Yung matandang lalaki ay nakaluhod sa lupa, umiiyak na puno ng sipon at luha. Mahal na hari, ubos na ang yaman ng bansa. Talagang wala ng kahit isang sentimo. Ang naunang emperador ay ginastos ang lahat ng pilak sa paggawa ng elixir at nasunog ang bodega. Sa digmaan, naubos ang mga supply at pati ang pondo para sa mga sakuna ay nailipat. Ngayon, halos hindi na maibigay ang sweldo ng mga opisyal. Hawak ko ang aking ulo, masumakit pa. Talagang nakakabigo maging emperador. Hindi pa nga ako nakaupo sa trono, kailangan ko na agad magbayad ng utang. Ngunit ang mga lalaking iyon, lahat sila ay nagniningning ang mga mata. Si Murong Ming ang unang tumayo at kumuha ng isang bunton ng mga susi mula sa kanyang manggas. Sinabi niyang ito ang kayamanan na naipon ng kanyang 3,000 pribadong sundalo sa loob ng maraming taon. Lahat ay nakatago sa isang bukirin sa labas ng lungsod at maaari itong ipasok sa kaban ng bayan anumang oras. Si Yelki ay humampas sa kanyang dibdib at nagsabing dadalhin ang libu-libong tupa mula sa kapatagan para ibenta. Maaari mong kainin ang karne ng tupa, ang balat ng tupa ay maaaring gawing balabal, at ang balahibo ng tupa ay maaaring gawing sinulid. Sabi niya, tiyak na makakabawi sa loob ng 3 buwan. Si Wen Shuheng ay tumango at nagsabi na dapat magtayo ng paaralan at mangolekta ng bayad sa matrikula. Sabi niya, ang mga anak ng mga maharlika sa kabisera ay kulang sa kaalaman. Basta't mailalabas ang pangalan ng guro ng emperador. 1,000 tael ang bayad sa bawat isa at lahat ay magtutulungan. Pinapasa ng mga tao ng prinsipe ang isang malaking kahon at nang buksan ito, puno ito ng mga mahahalagang bagay. Ang mga lumang gamit ng silid ng prinsipe ay maaaring ipagbili para makakuha ng maraming pilak. Sabi niya, wala namang magagamit ngayon, mas okay nang itago na lang, baka madumihan pa. Nakikita ko kung paano nagsusunggaban ang 4 nilang magkaibigan sa pagbabayad. Biglang pumasok sa isip ko ang isang napakagandang ideya. Inusog ko ang lalamunan ko. Dahil masigasig kayo. Bakit hindi tayo maglaban ng patas kung sino ang makakapagpuno ng kaban ng bayan ng doble? Ako ang maghahalal sa kanya bilang reyna. Sa ganitong paraan, walang masasaktan.
Akala ko napakadaling doblehin ang laman ng kaba ng bayan kung ito ay ganito kaluwag. Ngayon, tiyak na mahihirapan sila ng ilang araw. Tumingin sa akin si Murong Ming na nakataas ang kilay, ngunit hindi nagsalita. Ngumiti si Yelki. Pinakamagaling ang mga tao sa kapatagan sa pakikipagkalakalan. Hinaplos ni Wen Shuheng ang kanyang balbas. Napakagandang plano ito. Mahina ang Crown Prince ngunit tumango bilang pagtanggap sa hamon. Akala ko tapos na ang usapan na to at titigil na muna tayo. Pero isang buwan lang, pumasok uli ang ministro ng pananalapi na parang walang pakialam. Ngayon, namumula na ang mukha niya, hindi na makapagsalita ng maayos. Mahal na hari, 5 ang beses na lumago ang kaban. Biglang bumagsak ang tasa ko sa kamay, tumama sa lupa. Ningning ang mata ko sa galit sa matandang to. Ulitin mo pa, sabihin mo pa ulit. 4 na beses. Totoo ngang 4 na beses. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Si Murong Ming ay dahan-dahang pumasok habang may hawak na isang aklat. Gamit ang kapangyarihan bilang regent, inayos niya ang buwis sa asin. Yung mga nagtatangkang magtago o magbawas ng buwis sa asin ay nahuli niya lahat. Yung multa ay nag-uumapaw sa 3 silid ng imbakan. Si Eluki ay nakangiti at sumusunod sa likod. Ang 10,000 tupa ay naipadala na. Nakipag-ugnayan na rin ito sa mga negosyante mula sa iba't ibang bansa. Ang mga balat mula sa kapatagan at mga pampalasa mula sa kanlurang rehiyon ay nagdulot ng tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga karavan. Ang mga buwis ay nagdulot ng panghihina sa kamay ng kalihim ng yaman. Si Kvies Sdenyu ay pumasok na may dalang makakapal na bungkos ng salapi. Ang kanyang paaralan ay naging kinakailangang kurso para sa mga anak ng mga maharlika. Ang mga nagnanais na makapasa sa pagsusulit ay nagkakagulo upang makapasok. 2,000 ang tao at may kasamang pulang sobre. Dinala ang prinsipe sa loob, may hawak na isang libro. Nakasulat sa pabalat ang malalaking titik na alamat ng pinalayang prinsipe. Sabi niya, sikat ito sa buong bansa at nag-aagawan ang mga tao para bilhin. Mas malaki pa ang kita niya dito kaysa noong siya ay prinsipe pa. Natunga nga ako sa trono, tinitingnan ang 4 na lalaking ito. Nakatayo sila ng tuwid, sabay-sabay na nakatingin sa akin. Yung mga tingin, yung mga ekspresyon, yung lakas ng loob. Hindi na pwedeng maging mas malinaw pa, kagalang-galang, panahon na para magtalaga ng reyna. Bukas ang bibig ko na gustong magsalita pero hindi makalabas ang salita. Plano kong gamitin ang kakulangan sa kaba ng bayan para patahimikin sila. Pero direkta nilang pinuno ang kaba ng bayan hanggang sumabog ito. Mali ang pagkaka-assess ko sa kakayahan ng mga baliw na ito. Lumapit si Murong Ming ng isang hakbang at may inilabas na isang maliit na libro mula sa kanyang manggas. Sabi niya, ito ang detalyadong kita mula sa buwis ng asin nitong isang buwan. Kinuha ni Yelki ang isang ledger na may tala ng bilang ng mga kalakal na baka at tupa. Inilabas ni Wen Shuheng ang makapal na listahan ng mga estudyante sa paaralan. Inikot-ikot ng prinsipe ang kamay niya na may hawak na kwento. Sabi niya patuloy pa rin ang benta. Nakahawak ako sa noo ko, nararamdaman ko ang pagtulak ng ulo ko. Biglang lumitaw si Yun Mengdi mula sa kung saan, nakaluhod sa pinto. Nakangiti siya habang umiindayog ang basag na fan, nakakatawa ang itsura niya. Mahal na hari, talagang magaling ang 4 mong lalaking ito. Kung hindi, tutulungan ko ring pumili kung sino ang pinakaangkop para sa'yo. Tumingin ako sa kanya ng matalim para tumahimik na siya, wag nang magkalat pa. Nilingon ko ang mga talaan, mga salapi at mga libro ng account. Lalong nagangalit ang aking damdamin, ngayon ay puno ng alalahanin. 4 na lalaki, 4 na beses ang kita. Sino ang dapat bigyan ng gantimpala, paano? Hindi ko naman pwedeng hatiin ang emperatrice sa 4 na bahagi. Naririnig ko ang malakas na boses ng tatay ko mula sa labas. Sabi ng anak, puno na raw ang kaba ng bayan. Hindi ba dapat ibigay na ang sweldo? 3 buwan na akong hindi binabayaran. Malapit nang mamatay ang tatay mo. Naiintindihan ko na. Sige, pumunta ka na sa kusina at kumain. Nagmurmur si Yelki sa tabi. Ako ang nagdala ng karne ng tupa sa kusina. Tumayo ako at lumapit sa bintana para tingnan ang labas. Muling sumikat ang buwan, bilog at maliwanag, nakasabit doon. Naghihintay pa rin sa akin ang 4 na lalaki sa likod. Ang mga tingin nila, isa't isa'y mas nag-aalab. Hinaplos ko ang aking baluktot na fox purse. Naisip ko, Murong Ming, nang embroider mo ito. Alam mo na ba na darating ang araw na ito? Lumapit muli si Yon Mengdai at bumulong. Mahal na hari, bakit hindi ka tumakas? Sasagipin kita. Tumingin ako sa kanya, saan siya makakatakas. Ang kaharian na ito ay akin. Ang 4 na lalaking ito ay akin din. Makakatakas ang monghe, pero hindi ang templo. Humigop ako ng malalim na hangin, humarap sa kanila. Hayaan niyo akong pag-isipan ito. Umalis na kayo. Sasagot ako pagkatapos ng 1 buwan. Ngayon, lahat kayo, umalis na at hayaan akong mag-isa. Nagtititigan silang 4 ngunit umalis pa rin sila. Si Yun Mengdi ang huli na umalis at bago siya umalis, kumindat siya sa akin. Ibinato ko ang aklat ng mga ulat sa kanya at tumawa siya habang tumatakbo. Sa wakas, tahimik na ang silid. Naupo ako mag-isa sa trono. Tinitingnan ang mga aklat at mga bangnote na nakalagay na parang bundok. Muling hinipo ang pitaka sa dibdib at biglang napangiti. Ano ba itong mga ito? Pinag-utos kong dumoble ang kaba ng bayan, sila naman ay gumawa ng 4 na beses. Pinag-utos kong maging patas ang kompetisyon, sila ay naglaban-laban sa kita. Ngayon ayos na, 4 na beses ang kita, 4 na beses din ang pressure.
Paano paghahatsian ang posisyon ng reyna? Mula sa malayo ay naririnig ang tunog ng tagapagpatugtog ng kampana, gabi na ng ikatlong hating gabi. Dinilaan ko ang aking mga mata, tumayo at naglakad papunta sa silid pahingahan. Napatigil ako nang buksan ko ang pinto. Nakaupo si Murong Ming sa harap ng mesa, nagre-review ng mga ulat. Si Yelki ay nag-archery sa bakuran. Si Wen Shuheng ay nagpipinta sa gazebo. Ang prinsipe ay bahagyang nakasandal sa aking kama. Sa sandaling iyon, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Parang sinasabi nila, kung sinabi mong umalis kami, aalis ba talaga kami? Nakatayo ako sa pintuan, nakatingin sa apat na hangal na ito. Biglang naisip ko, sige na lang ganito na. Basta't puno na ang kaban, hindi na kailangang mag-alala sa sweldo. Pero pagkatapos mabayaran ang sweldo, mag-aalala na naman kung kanino ibibigay ang posisyon ng reyna. Inupo ko ang sarili ko at tiningnan ang mga aklat ng 3 araw. Halos maputol ang mata ko sa kakatingin, pero wala pa rin akong maisip na paraan. Sa ika-4 na araw, napilitan akong magtiis at tawagan ang 4 na lalaki sa silid pulong. Unang dumating si Murong Ming, pumwesto agad sa tabi ng bintana. Si Yelki naman, bitbit ang kalahating karne ng tupa, pumasok at nagsabing, kain tayo habang nag-uusap. Si Wen Shuheng ay may hawak na isang bunto ng mga aklat at dahan-dahang pumasok. Ang prinsipe ay dinala ng mga tao at huli na siyang dumating, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling maputla. Si Yun Mengdi ay hindi alam kung saan nakuha ang balita at pumasok din upang makisaya. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang isang supot ng mga buto ng pakwan. Umupo siya sa sulok at nagsimulang kumagat. Nakatayo ako sa itaas at pinapanood silang 4 na parang gusto ko nang sumakit ang ulo. Ipinahayag ni Murong Ming ang kanyang saloobin, siya ay nagmamalasakit lamang sa katayuan, ang iba ay pwedeng pag-usapan. Si Yelki ay pinalo ang mesa at sinabing siya ang dapat na maging pinuno, walang mas bata sa kapatagan. Nguming si Wen Shuheng na nakikibabaw, naninindigan na ang paggalang sa batas at ang pagrespeto sa nakatatanda ay hindi pwedeng kalimutan. Nakangiti ang prinsipe na nakatitig sa akin, sinasabi na kahit wala na siyang tahanan, hindi niya dapat masyadong maramdaman ang paghihirap. Inakbayan ko ang ulo ko, ang tempra ko ay kumakabog ng mabilis. Sila 4, bawat isa ay nagsasalita, walang nagpapahuli sa isa't isa. Sa silid ng usapan, magulo, mas masigla pa kaysa sa umaga. Si Yunming Butterfly ay nakikinig sa pinipiga ang buto, tuwang-tuwa. Nakikita niya ang gulo, hindi natatakot, at nagmumungkahi na mag-away na lang, sino man ang mananalo, siya ang upo. Umiti ako sa kanya, pinagsabihan siyang tumahimik, wag nang magulo pa. Pero pagkatapos kong titigan siya, biglang may sumagi sa isip ko na ideya. Hindi pwedeng mag-away, pero pwede namang magpalitan. Pinatigil ko silang lahat sa pamamagitan ng pagtapik sa mesa. Kung pare-pareho kayong mahusay, magpalitan na lang kayo bilang pangunahing babae. Bawat buwan ay magpapalit, patas at makatarungan, walang dapat mag-away. Natunga nga ang 4 na lalaki, nagkatinginan ng walang masabi. Napangisi si Murong Ming habang nakataas ang kilay. Yelki ayaw magsalita, nagbuntong hininga na lang at nag-isip. Si Wen Shuheng ay nakapamulsa, pinag-iisipan kung gaano kaepektibo ang planong ito. Ang prinsipe ay umuubo ng 2 beses, na parang tinatanggap niya kahit papaano. May malakas na sigaw mula sa labas ng pintuan. Ito ba pwedeng mangyari, anak na babae? Talagang matalino ka, maliit na matalino. Nagwawagayway ako ng kamay, sinasabi sa kanya na huwag makisali. Ako na ang bahala dito. Nakalimutan ni Yunmeng at Dai ang pagmuya ng mga buto ng melon, nakatitig lang sa akin nang walang imik. Haring aking, paano ba lumalago ang utak mo? Pinipilit nila ako. Opisyal nang ipinatupad ang sistema ng palitan. Unang buwan ay nag-draw ng lagay. Si Murong Ming ang napili, si Yelki ay galit na nagtatapakan. Umiling-iling si Wen Shuheng at sabi, sa susunod na buwan sigurado akong mapipili. Nakahiga ang prinsipe sa kama at sabi, 1 buwan lang naman ito, mabilis lang. Tinitingnan ko ang kanilang mga reaksyon, napahinga ang loob ko. Sa wakas, tahimik na, hindi na ako mag-aalala ngayong buwan. Pero masyado akong naging kampante. Si Murong Ming bilang prinsipe ay umupo sa tabi ko sa unang araw ng palasyo. Sinasabing tutulungan niya ako sa trabaho at susuriin ang mga ulat. Kapag nagsusulat ako, tinitingnan niya. Kapag umiinom ako ng tsaa, inaabot niya. Ang tingin at kilos niya ay napakalamig, hindi siya ang dati kong kilala. Lahat ng opisyal ay nakayuko, hindi matapang tumingin. Hindi ako komportable, para akong niluluto sa apoy. Pagkatapos ng palasyo, sumama siya sa akin pabalik sa silid at sinakop ang mesa ng pagsusulat. Ngayon ay mas matapang siya dahil siya ang pangunahing asawa. Umupo ako sa tabi niya habang pinapasa niya ang mga ulat at hindi ko maipaliwanag ang kaba sa puso ko. Mula sa labas ng bintana ay narinig ang galit na sigaw ni Elki. Murong Ming, hintayin mo ako. Malapit na ang buwan. Si Wen Shuheng ay nagbabasa ng tula sa pavilyon ng mas malakas kaysa dati. Ang prinsipe ay nakahiga sa kama, umiikot at nakatalikod sa bintana. Nang gabi, iniwan ni Murong Ming ang tinta at lumapit sa akin. Lumabas siya mula sa manggas niya at inabot ang isang bulsa. Pulang-pula ang ilalim nito na may nakaukit na isang fox. Sa wakas, mukhang fox na talaga ang fox na iyon. Ang mga mata ay mata, ang buntot ay buntot. Kinuha ko ito, pinagbaling-baling, tiningnan ng ilang ulit. Naalala ko yung dati niyang hinabing na medyo pilyong fox, halos mapatawa ako. Inipit niya ang bulsa sa kamay ko at medyo malamig ang dulo ng daliri. Pakiusap na gabayan mo ako ngayong buwan.
Nang sinabi niya iyon, may ngiti sa kanyang mga mata. Hawak ko ang pitaka, tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag, nangingitim ang aking mukha. Karaniwan siyang seryoso, hindi ko inakala na may ganito siyang paraan. Sisimulan ko palang magsalita. May malakas na katok sa pinto mula sa labas. Ang malakas na boses ni Yelki ay umalinggaw sa bintana. Dumating na ba ang isang buwan? Hindi na ako makapaghintay. Nagmukhang masungit si Murong Ming at lumingon para buksan ang pinto. Pumasok si Yelki at tinignan siya ng masama. Bukas pa darating ang isang buwan. Umalis ka na ngayon. Si Wen Shuheng ay naglakad mula sa pavilion at tumayo sa pintuan, nakatingin sa loob. Ang prinsipe ay dahan-dahang lumapit sa pader na may nakangiting ekspresyon. Hawak ko ang bagong pitaka habang tinitingnan ang grupo ng mga tanga sa pintuan. Mas lalo pang umusbong ang apoy sa puso ko at ngayon ay matamis ito. Si Yun Mengdi, hindi ko alam kung saan siya muling lumabas, nakadapo sa pader. Ipinapagalaw niya ang sirang pamaypay at tumatawang parang bulaklak na nanginginig. Mahal na hari, talagang masaya ang iyong harem. Mas kapana-panabik pa kaysa sa aking mga gwapong larawan. Kung magsasalita ka pa, bukas ay ipadadala kita pabalik sa iyong bansa. Ikinuyom niya ang liig niya at nawala sa pader. Tumingala ako at tumingin sa pitaka sa aking kamay. At muling tumingin sa 4 na tao sa pintuan na nagtatalo. Bigla akong napatawa, ang isang buwang palitan ng mga araw ay nagsisimula pa lamang. Si Murong Ming ngayong buwan, si Yelki sa susunod na buwan. Tapos si Wen Shuheng at pagkatapos ay ang prinsipe. Pagkatapos ng isang ikot, magsisimula na naman mula sa simula. Ang pwesto ng reyna ay pinapalitan. Ako naman sa silid na ito ay pinapalitan din. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kampana, tanda na ito ay 2 oras na ng gabi. Pinaalis ni Murong Ming ang 3 tao sa pintuan at isinara ang pinto. Lumingon siya sa akin na may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata. Sabi niya, sa buwang ito, sana ay magtulungan tayo. Tumango ako at inilagay ang aking pitaka sa aking dibdib. Yung fox na iyon ay medyo mainit sa aking puso. Mula sa labas, narinig ang sigaw ni Yelki na puno ng pagkadismaya. Sabi niya, Murong Ming, maghintay ka, may isang araw pa ako. Nabanggit ni Wen Shuheng ang kasabihang ang isang marangal ay hindi nagmamadaling maghiganti. Uminom ng 2 ubo ang prinsipe bilang suporta. Habang nakikinig ako sa mga ingay sa labas, hindi ko napigilang tumawa. Namutla ang mukha ni Murong Ming at lumingon para patayin ang kandila. Sumilip ang liwanag ng buwan sa pamamagitan ng papel ng bintana. Nakahiga ako sa kama habang hinahawakan ang supot sa aking dibdib. Iniisip ko na marahil ay hindi magiging masyadong malungkot ang buwang ito. Pero paano naman sa susunod na buwan, sa susunod pa? Ano ang dapat gawin pagkatapos ng isang bilog? Sige na, wag na isipin, may bukas pa naman. Ang mga bagay bukas ay pag-usapan na lang bukas. Ang unang buwan ni Yelki ay puno ng kasiyahan mula umaga pa lang. Nang umaga ay ginising niya ako mula sa aking higaan. Sabi niya, dadalhin niya ako sa lugar ng pagsasanay para mag-ensayo ng baril at palakasin ang katawan. Nagmamadali akong pinahid ang aking mga mata at hinila niya ako palabas, hindi pa ako nakapag-almusal. Mas nakakatawa pa, ang umagang pulong ay inilipat niya sa lugar ng pagsasanay. Pinatungan ng mga eunuch ang trono sa gitna ng arena. Nagsasakay ang mga ministro ng kabayo at nag-ulat ng trabaho. Bawat matandang ito ay kulay puti ang mukha, niyayakap ang liig ng kabayo at nanginginig. May isang tagapaglingkod na nahulog sa kabayo ng 3 beses pero nagpupursige pa rin. Naupo ako sa trono at halos mapatawa sa nakikita ko. Anong umaga ng pagtitipon ito para namang palabas sa sirko? Nang magulat ang ministro ng panloob tungkol sa buwis, biglang naputol ang kabayo. Nahulog siya at naipit sa gitna, ang itsura ay napakahiyang-hiya. Pinilit ko siyang tumayo, kulay berde na ang mukha niya. Sabi niya, mahal na hari, pakiusap, hayaan niyo akong magsalita dito sa lupa. Nandyan si Yelki, malakas ang sigaw, hindi pwede. Sa panuntunan ng grassland, ang usapan ay dapat nakasakay sa kabayo. Halos mapadilat ang matanda sa sobrang pagkapagod. Binago pa niya ang kusina ng palasyo para gawing outdoor barbecue stall. Araw-araw, usok at usok, ang buong palasyo ay puno ng amoy ng karne ng tupa. Ang mga eunuch at mga babae sa palasyo, natatakot na maglakad, takot silang maamoy at maapektuhan. Umiiyak ang mga kusinero at nagrereklamo na hindi sila marunong mag-ihaw ng lamb skewers. Si Yelki mismo ang bumaba sa laban para turuan sila kung paano baliktarin at maglagay ng pampalasa. Maseryoso pa ang kanyang postura, kaysa sa pakikipaglaban, nakatingin lang ako sa tabi at nanginginig ang ulo. Gusto pa niyang turuan akong makipagbuno, sinasabi na ito ay tradisyon sa kapatagan. Kailangan ng isang tunay na lalaki na marunong makipagbuno. Nag-rolling eyes ako at sinabing, ako'y isang general din naman. Ngunit hindi ko siya mapigilan sa kanyang sigasig, hinahatak niya ako papunta sa bani. Sa unang araw, nabuno ako ng 8 beses at halos mabali na ang aking likod. Kinabukasan, nag-aral akong maging matalino at nauna na ako. Napatumba ko siya ng 3 beses at tumayo siyang nakangiti na parang nakakita ng kayamanan. Sabi niya, Shuang may talento ka, kung mag-ensayo ka pa, matatalo mo ako. Pinipiga ko ang aking braso at naiisip ko, ano ba ito, hindi ito laban, delikado ito. Isang araw, bigla niyang sinabi na maliit ang harem at hindi sapat ang kalokohan. Isang malaking galaw, sinabi niyang kailangan itong palawakin at wasakin ang pader. Hindi pa ako nakakareact, siya ay nagdala ng tao at nagsimula na. Ang ministro ng mga gawa ay dumating na parang nagmamadali at lumuhod sa harap ko.
Yung matandang lalaki ay umiiyak, may kasamang sipon at luha. Mahal na hari, yung 300 taong lumang pader ay basta nalang bubuwagin. Hindi ko maipaliwanag sa mga ninuno ko. Huminga ako ng malalim, ibinaba ang aking sulat. Tumayo ako at naglakad palabas para hanapin ang pangunahing salarin sa pagbuwag ng pader. Sa tabi ng kalahating buwagang pader, si Yelki ay nakatayo, hawak ang martilyo. Hubad ang katawan, pawis na pawis, masigasig na nagtatrabaho. Nang makita akong papalapit, umiti siya at nagpakita ng ngipin. Shuang-er, dumating ka sa tamang oras, tulungan mo akong hawakan ang hagdang bato. Nakatayo ako sa tabi ng mga ladrilyo, pinapanood ang tanga na ito. Ibinaba niya ang martilyo at kumuha ng isang bagay mula sa kanyang baywang. Ito ay isang pinong kutsilyo na may mga hiya sa talukap. Ibinigay niya ito sa akin na may seryosong tingin, hindi katulad ng karaniwang tanga. Ang mga tao sa kapatagan ay nagbibigay ng kutsilyo sa kanilang minamahal bilang simbolo ng pagnanais na protektahan siya habang buhay. Sa isang buwang ito, nais ko lamang na mapasaya ka. Inagaw ko ang kutsilyo at isang mainit na damdamin ang bumalot sa akin. Pati ang hangal na ito, nagsasalita rin ng ganito. Katatapos ko lang sanang magsalita ng ilang salita. May pamilyar na boses mula sa labas ng pader. Kuya Yalu, isang buwan na ang nakalipas. Pakiayos na lang ang pader ko, salamat. Nakatayo si Wen Shuheng sa labas ng pader, bahagyang nakabukas ang mukha. Serious na seryoso ang mukha niya, parang nagbabasa ng isang eulogy. Napangit ang mukha ni Yelki, muntik nang mahulog ang martilyo sa kamay niya. Hindi ko napigilang tumawa ng malakas. Nawala agad ang konting pagkakakilig ko kanina. Nakatitig si Yelki sa labas ng pader. Hindi pa dumating. May isang oras pa. Dumating na ang oras, hindi pwedeng labagin ang alituntunin. Nagsimula ang dalawa na mag-away tungkol sa oras sa magkabilang panig ng pader. Tumingin ako pababa sa kutsilyo sa aking kamay. Tumingin din sa kalahating nawasak na pader. At tiningnan muli ang dalawang hangal na nag-aaway. Bigla kong naisip na ang araw na ito ay talagang kawili-wili. Mula sa malayo ay narinig ang tawa ni Yun Mingday. Haring mahal, mas kapanapanabik pa ang iyong harem kaysa sa isang dula. Sa susunod, susubukan ko rin ito sa isang lalaking mula sa damuhan. Pinikit ko ang aking mga mata sa kanya at pinakiusapan siyang bumaba agad para hindi siya mahulog. Hinawakan ko ang aking bulsa at ang bagong kutsilyo. Ang kuneho ni Murong Ming. Ang kutsilyo ni Yelki. Mas matibay kaysa sa isa. Mas mabigat kaysa sa isa. Ano kaya ang ipapadala ni Wen Shuheng sa susunod na buwan? Mga tula, mga aklat, o kung anumang mahahabang salita. Nagsisigawan pa rin si Yelki kay Wen Shuheng. Dalawang tao, may pader sa pagitan, walang sumusuko. Nakatayo ako sa tumpok ng mga bato, pinapanood sila. Ang ministro ng konstruksyon ay umiiyak sa tabi. Mahal na hari, itutuloy pa ba ang pag-aayos ng pader na ito? Siyempre, itutuloy. Pero hindi ngayon. Hayaan si Wen Shuheng na mag-isip ng solusyon sa sarili niya. Unti-unting lumilim ang langit, pumapalibot ang dilim. Sa wakas, si Yelki ay tumigil na sa pakikipagtalo at lumapit. Nakatayo siya sa harap ko, nagtuturo ng ulo, medyo nahihiya. Frost, sa susunod na buwan hindi na kita makakasama araw-araw. Yung kutsilyo, ingatan mo, magagamit mo kapag nakikipaglaban. Tumango ako at itinago ang kutsilyo sa loob ng bota. Pag uwi namin sa palasyo sa gabi, si Yelki ay bihirang maging tahimik. Naupo siya sa gilid ng pinto, tinitingnan ang buwan, hindi nagsasalita. Ako ay nakapaligid sa kanya, hinahawakan ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Naisip ko na ang isang buwang ito ay napakabilis lumipas. Kahit na masakit ang likod at baywang, talagang masaya ako. Mula sa malayo, naririnig ang tinig ni Wen Shuheng na nagbabasa ng tula sa pavilyon. Binabasa niya ang Guan-Guan Juju sa gitna ng ilog. Napalingon si Yelki at tinawag siyang asaradong iskolar. Umiti ako at hindi sumagot. Nang umabot ang buwan sa gitna ng langit, tumayo si Yelki. Bukas aalis na ako sa bahay. Ingat ka palagi sa sarili mo. Tumango ako, bigla akong nakaramdam ng pag-aatubili. Bagamat pabibo, totoo naman ang malasakit niya sa akin. Nang makarating siya sa pintuan, lumingon siya sa akin. Sa mga matang iyon, halata ang pagdadalamhati, pag-asa, at konting pagtanggi. Umalis siya at nanahimik ang silid. Naupo ako sa kama, hinahawakan ang punyal at pitaka sa aking dibdib. Iniisip ko, ang dalawang hangal na ito, sino pa kaya ang mas mahusay magregalo? Ang pagbabalot ni Murong Ming ng mga bulaklak ay puno ng damdamin. Si Yelki ay nagdadala ng kutsilyo bilang proteksyon. Naririnig na ang tunog ng kampana sa labas, 3:00 na ng madaling araw. Humiga ako at ipinikit ang mga mata. Bukas darating si Wen Shuheng. Muling magpapasaya ang nerd na iyon sa buwang ito. Habang iniisip ko, nakatulog na ako ng malabo. Sa panaginip, si Yelki ay nakasakay sa kabayo at tumatakbo sa damuhan. Pagising ko, maliwanag na ang araw sa labas ng bintana, 3:00 na ng tanghali. Hinimas ko ang mata ko at tumayo, nakita ko may isang tao nakatayo sa tabi ng kama. Si Wen Shuheng ay nakasuot ng bagong-bagong mahaba niyang damit, hawak ang isang piraso ng papel. Nang makita akong gising, umiti siya at nagsimulang magbasa ng tula. Hindi ko masyadong maintindihan ang tula, pero maganda ang pagkakarpintero ng mga rima. Matapos niyang basahin ang isang tula, naglabas pa siya ng isa, at pagkatapos ay isa pa. Isang tula sa umaga, isa sa tanghali, at isa pa sa gabi. 3 tula sa isang araw, mas tumpak pa kaysa sa pagkain. Nakatulog na ako sa pakikinig, parang bumabagsak ang aking mga taluka.
Nasa tabi lang siya, umiikot at nagpapaliwanag ng kahulugan ng bawat linya. Ano bang guan-guan juju? Ano bang giant jia kangkang? 3 araw akong nakinig, pero wala akong naaalala kahit isang linya. Ang unang ginawa ko sa aking panunungkulan ay ayusin ang mga pader na nawasak. Siya mismo ang nagbantay, bawat piraso ng ladrilyo ay kailangang nakaayos. Naglagay pa siya ng mga plaka sa bawat sulok na may mga magagarang pangalan. Ano bang tingin sa ulan? Ano bang tingin sa buwan? Ano bang awit ng hangin? Halos hindi ko makilala na ito ang bahay namin nung dumaan ako. Si Yelki ay nakukutitap sa labas ng pader, natatawa at pinapadyak ang hita. Itong bookworm na ito ay ginawang paaralan ang palasyo. Ang mas nakakabaliw pa, nag-organisa siya ng pagtitipon ng tula para hubugin ang aking damdamin. Dumating lahat ng kilalang manunulat at makata sa lungsod. Pinilit akong magsuot ng masalimuot na kasuotan at umupo ng buong araw. Pinakinggan ko silang magbasa ng tula mula umaga hanggang gabi. Sakit na sakit ang puwit ko at parang bumubugso ang utak ko. Mas nakakapagod pa ito ng 10 beses kaysa sa isang araw ng laban. Wala akong naintindihan sa mga tula niya. Kailangan ko pang magkunwaring nakikinig at sumasang-ayon. Samantala, nagtipon-tipon sina Murong Ming, Yelki at ang prinsipe. Ang tatlong ito na palaging nag-aaway ay nagkaisa. Dahil hindi na nila kaya ang pang-aasar ni Wen Shuheng. Sabi ni Murong Ming, nakakapagod na makinig sa kanya na bumabasa ng tula sa pavilyon araw-araw. Sabi ni Yelki, namimiss na niya ang lasa ng inihaw na kebab ng tupa. Sabi ng prinsipe na kung magpapatuloy pa siya sa pakikinig, lalong gagaling ang sakit niya. Nagpa siya silang gumawa ng maliit na kaguluhan para mapahiya si Wen Shuheng. Mas mabuting matapos na nila ang termino ngayong buwan ng maaga. Noong araw ng pagtitipon ng tula, silang tatlo ay dumating lahat. Nakatayo si Murong Ming sa sulok, nakasimangot at hindi nagsasalita. Hinawakan ni Yelki ang 2 tapayan ng mare's milk at pumasok ng walang paalam. Inakyat ng tao ang prinsipe at umupo sa hulihan, maputla ang mukha. Nagtitinginan ang mga literato sa buong saloobin, hindi alam kung anong klaseng eksena ito. Nagsimula na ang pagtitipon ng mga tula, pinangunahan ni Wen Shuheng ng may galing. Ang mga literato ay pawang nagsusulat ng tula, bawat isa ay mas mapanuyang pa. Biglang tumayo si Yelki at nagsabing magbibigay siya ng inumin. Alam ng mga numad na kapag maganda ang tula, tatanggap ka ng 3 baso. Pagkatapos magsalita, inabot niya sa kamay ng iba ang inuming baso. Yung mga literato ay pawang nakakunot ang noo habang hawak ang baso. Wen Shuheng ay hindi nagmamadali, nagtuturo ng mga kasabihan at kasaysayan. Ang pag-inom at pagtula ay matagal nang nakaugalian. Walang masyadong epekto. Yung scholar pinilit uminom ng 3 baso at na-absent minded agad. Humakbang si Murong Ming ng isang hakbang at nagbiro ng malamig. Yung tula niya pangkaraniwan lang, hindi kasing ganda ng mga nasa Imperial Study. Agad na sumagot si Wen Shuheng at nagbanggit ng kasaysayan ng nakaraang dinastya. Ang salita ng santo ay hindi pwedeng baliwalain. Pasensya na po, Lord. Nabigatan si Murong Ming sa hindi makasagot at lalong naging malamig ang mukha niya. Tumawa ng 2 beses ang prinsipe at nagsalita. Hindi maganda ang pakiramdam. Nais niyang humingi kay Panginoon Shen na magbasa ng isang nakakaaliw na tula upang mapakalma ang isip. Pinakinggan ni Wen Shuheng at sumunod sa kanyang payo. Nagbasa siya ng isang tula tungkol sa pagpapalusob ng katawan. Napanood ni ang prinsipe na napapalingon at lalong humihinga ng mas malakas. Naresolba niya ang kaguluhan na ginawa ng 3 tao. Palagi siyang nakakapagsabi ng mga kasabihan at nakakapagpaliwanag ng maayos. Habang nakaupo ako sa trono, halos mapatawa ako sa nakikita ko. Ang taong ito ay mukhang mahina ngunit mabilis magsalita. Nang umabot na sa rurok ang pagtitipon ng tula, tumayo si Wen Shuheng. Lumapit siya sa akin at kumuha ng isang mahabang tula mula sa kanyang manggas. Ang papel ay 3 talampakan ang haba, puno ng mga salita. Sabi niya, ito ay 1,000 salitang tula na isinulat sa magdamag para sa kanyang kamahalan. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumasa, ang boses ay malalim at puno ng damdamin. Nang umabot siya sa mga emosyonal na bahagi, namula ang kanyang mga mata at nanginginig ang boses. Nakikinig ako, bawat linya ay sumisiksik sa aking puso. Hindi tulad ng mga nakaraang tula na hindi ko maintindihan. Bawat salita dito ay malinaw, bawat linya ay masakit sa puso. Tungkol ito sa hangin at buhawi sa border, tungkol sa buwan sa lumang templo. Tungkol ito sa takot sa puso niya habang tinatanggol ko siya mula sa mga pana. Tungkol ito sa mga wildflowers na maingat niyang inilalagay sa mesa ko ng palihim. Napuno ang mata ko ng damdamin, halos mapaiyak ako. Yung taong sobrang tahimik, hindi nagsasalita pero nakatago lahat sa puso niya. Lahat ng mga scholar sa salu-salo ay naantig at napaiyak din. Mukhang Ming nagbago ang kulay ng mukha, hindi nagsalita. Yelki ibinaba ang baso, ang mata ay kumikilos ng komplikado. Ang prinsipe ay humarap at tiningnan ang labas ng bintana. Gusto ko sanang magsalita ng kahit ano. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Hindi inaasahan, si Yon Ming Dae ay pumasok na may dalang isang talaan. Malaki ang talaan, ang takip ay may tatak ng paaralan. Nakapagod na siyang tumakbo, ngunit ang mga mata ay maliwanag na maliwanag. Mahal na hari, nakatuklas ako ng isang nakakagimbal na lihim. Si Wen Shuheng ay kumukolekta ng mas mataas na bayad sa paaralan. Nadoble sa halagang iniulat sa pambansang kaban. Nagtatago siya ng sariling pera. Naguluhan ang lahat, ang mga manunulat ay nag-uusap-usap. Si Wen Shuheng ay biglang namutla, nahulog ang kanyang tula sa lupa.
Nakatitig ako sa kanya mula sa trono, hindi alam ang gagawin. Mukhang nagulat si Murong Ming nang mapansin ang kanyang mga mata. Biglang tumayo si Elki, nakatitig ng malaki. Huminga ng malalim ang prinsipe, mas maputla ang mukha. Binuklat ni Yun Mengday ang talaan, itinaas ito sa harap ko. Nakasulat dito ng siksik ang bawat kita at gastos. Mas malaki ang nakalagay sa kolum ng kita, kaysa sa dati nilang sinabi. Tumingin ako kay Wen Shuheng. Nanginginig ang labi niya, hindi makapagsalita. Lahat ng mga manunulat ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Ang mga damdaming naramdaman kanina ay naging pagdududa. Si Wen Shuheng ay nagbukas ng bibig upang magpaliwanag ngunit walang lumabas na tunog. Hawak ko ang tula sa aking kamay, ang isip ko ay naguguluhan. Bakit siya nagtatago ng pera? Si Yun Mengdi ay humihingal sa tabi. Mahal na hari, kailangan mong linawin ito. Ang katiwalian at suhol ay malaking kasalanan, hindi ito dapat palampasin. Pinapakita ko ang kamay ko para huwag muna siyang sumigaw. Nakatutok ang tingin ko sa maputlang mukha ni Wen Shuheng. Bahagyang namumula pa ang mata niya, di pa natutuyo ang luha mula sa pagkanta niya kanina. Ngayon ay parang binuhusan siya ng isang baso ng malamig na tubig. Natatakot siyang manginig buong katawan pero hindi makapagsalita. Ibinaba ko ang ulo ko at tinitingnan ang mahaba kong tula. Yung mga linya ay patuloy na sumasagi sa aking paningin. Yung pangakong makasama ang isang tao hanggang sa pagtanda, hindi maghihiwalay. Anong bundok ang walang hanggan, ang langit at lupa ay nagkakaisa, kaya't naglakas loob akong makipaghiwalay sa iyo. Ngayon, ang pagkakatugma ng aklat na ito ay tila napaka-sarcastic. Ang pagtitipon ng mga makata ay nagwakas ng mabilis, ang mga literato ay nagkalat, ang mga usapan ay unti-unting humina. Sa malaking bulwagan, kami na lamang ang natira. Si Wen Shuheng ay nakatayo sa kanyang pwesto na parabang na-stuck. Lumapit si Murong Ming at kinuha ang nahulog na tula sa lupa. Binuklat ito ng 2 pahina, ang kanyang mukha ay seryoso. Si Elki ay nakapiga ng kanyang kamao, naisa nang magsalita ngunit napigilan. Pinaupo ng tao ang prinsipe at tumingin ang diretsyo kay Wen Shuheng. Si Yun Mingday ay hawak ang talaan at naghihintay pa rin na ako ang magpapasya. Sabi niya, Emperador, may matibay na ebidensya, paano natin ito haharapin? Huminga ako ng malalim at tumingin kay Wen Shuheng. Hinintay ko siyang magbigay ng paliwanag. Sa labas, madilim na ang langit, sumasapit na ang dapit hapon. Naglalaro ang kandila sa kanyang maputlang mukha. Naggalaw ang labi niya, sa wakas ay nagsalita. Tila parang hindi siya ang usual na mahilig magbasa. Isang salita lang ang nasabi niya, tapos huminto na. Nang pakinggan ko ang salitang iyon, nagulat ako. Biglang bumagsak sa lupa ang scroll ng tula sa kamay ko. Nakanganga si Yun Mengday, hindi makapaniwala. Si Murong Ming, ang Prinsipe Yuli, ay nagulat ng husto. Si Wen Shuheng, nakaluhod sa harap ko, pawis na pawis ang mukha. May ibang gamit ako sa perang ito, hindi ito para sa pansariling kapakanan. Nais kong magtayo ng pinakamalaking aklatan sa kabisera. Upang magkaroon ng mga aklat ang mga estudyanteng mula sa mahihirap na pamilya. Dahil natatakot na hadlangan ito ng iba, kaya't nagdesisyon akong gawin ito ng walang paunang abiso. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang plano mula sa kanyang bulsa at inilatag ito sa lupa. Sa plano ay nakalarawan ang isang 3 palapag na gusali na may mga bubong na nakabukaka. Bawat palapag ay may nakasulat na gamit, aklatan, pag-aaral at pagtuturo. Sa tabi nito ay maraming nakasulat na budget at gastos. Tumingin ako sa plano at pagkatapos ay sa kanya na nakaluhod sa lupa. Naalala ko ang mga tula na araw-araw niyang binibigkas ng may pag-iling ng ulo. Naalala ko ang kanyang seryosong paghawak sa koleksyon ng bayad sa paaralan. Naalala ko ang kanyang mga mata habang siya inamamagitan para sa mga estudyanteng mula sa mahihirap na pamilya. Sa totoo lang, hindi lamang tula ang laman ng isipan ng estudyanteng ito. Lumakad si Murong Ming ng isang hakbang at kinuha ang mga plano upang suriin ito ng mabuti. Matapos suriin, inayos niya ang kanyang manggas at nagsalita. Ang boses niya ay mas banayad kaysa karaniwan, may kaunting pagkilala. Ito ay isang magandang bagay para sa bansa at sa mga tao, kaya't dapat itong gawin. Si Elkinaw ay nagdiladil na, lumapit at tiningnan. Biglang pinukol ang palad sa noo na parang naalala. Sabi niya, may ipon din siya sa isang buwan na iyon. Dapat sana ay para sa pagpapagawa ng daan sa grassland. Masira na kasi ang daan, mahirap magdala ng baka at tupa. Yung prinsipe ay nakasandal sa upuan, ubo ng ubo. Sabi niya, may mga salitang nais sabihin, kinita niya. Karamihan ay ipinamahagi niya sa charitable institution sa labas ng bayan. Mahihirap ang mga nag-iisang matanda at mga ulilang sanggol. Nakikinig ako habang nagsasalaysay sila isa-isa. Yung apoy sa puso ko ay nag-iinit ng todo. Yung mga hangal na ito, madalas mag-away dahil sa selos. Sa likod, may mga munting plano silang tago. Isa gusto magtayo ng silid aklatan, isa gusto magpaganda ng daan sa damuhan. Isa gusto mag-alaga ng mga nag-iisa, isa naman magbibigay sa kawanggawa. Ang kanilang pinagtatalunan ay ang pangalan, ang kanilang tinatago ay ang kabutihang loob. Hawak ni Yun Mengdi ang libro ng mga account at natigilan sa kanyang pwesto. Nahulog ang mga buto ng pakwan mula sa kanyang kamay at hindi niya alam. Ano ba to? Hindi ito tama. Paano naging donasyon ang pandarambong? Saan mo nakuha ang librong ito? Ninakaw ko mula sa kawanihan ng pananalapi. Ang pagnanakaw ng libro ng account ay isang krimen din. Babalik ako sa iyo tungkol dito. Tumayo ako at lumapit kay Wen Shuheng. Inabot ko siya at tinulungan siyang tumayo, huwag siyang lumuhod.
Inayos ko ang mga plano at inilagay ito sa aking manggas. Inaprubahan ko ang aklatan na ito. Ang pera ay manggagaling sa kaban ng estado, hindi mo na kailangang itago. Namula ang kanyang mga mata at muling susubok na lumuhod, ngunit hinila ko siya. Luminga siya kay Murong Ming at sinabi ang tungkol sa kanyang 3,000 pribadong sundalo. Ang perang mula sa pag-aayos ng buwis sa asin ay napunta sa kaban ng estado, walang natira kahit isang sentimo. Saan napunta ang perang naipon mo sa mga nakaraang taon? Ang pagbili ng impormasyon at pag-aalaga sa mga lihim na linya ay para sa iyong proteksyon. Tumango ako at hindi na nagtanong. Nandoon pa si Yelki na nag-iisip tungkol sa paggawa ng kalsada sa kapatagan. Kailangan talagang ayusin ang kalsada. Maglalaan ako ng pilak mula sa kaban ng estado. Hindi mo na kailangang magtipid mula sa iyong mga ipon. Ay, ayos din pala. May isang hikab si prinsipe sa tabi. Makakapagbigay ba ng pondo ang charity hall? Pwede naman, magbibigay sila ng pondo. Nasa tabi si Yunming Butterfly, kumakadyot-kadyot at sabi, kung ganito, niloko ko lang ang talaan ko. Bukas pupunta ka na sa Department of Revenue. Magiging isang tagapangasiwa ng accounts, mag-imbestiga lang ng mga talaan. Ayoko, gusto kong maging isang tagapag-asawa. Gawin mo ang gusto mong gawin. Basta't may magawa. Biglang naging magaan ang atmosfera sa palasyo. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa mukha ng bawat isa. Yung mga inggitan at mga laban sa likod ng likod. Sa sandaling ito, hindi na ganoon kahalaga. Sa susunod na umaga, nagdesisyon ako. Aanunsyo sa harap ng lahat ng opisyal na kanselahin ang sistema ng pagliko. Si Murong Ming ay itinakda bilang Regent Prince upang tumulong sa pamamahala ng estado. Si Yelki ay itinakda bilang dakilang general ang pagsakay upang mga siwa sa hukbo ng buong bansa. Si Wen Shuheng ay itinakda bilang dakilang mambabatas ng Wenhua Hall upang pangasiwaan ang edukasyon at kultura. Si Li Chengs ay itinakda bilang prinsipe ng Anping upang mga siwa sa diplomatikong at roya ng mga usapin. Lahat sila ay walang titulong emperatris ngunit may katumbas na katayuan. Nagkagulo ang buong palasyo, maraming nag-iingay at may mga matandang ministro na umusbong upang tutulan. Sabi nila na hindi ito alinsunod sa ritual at nagulo ang mga patakaran. Tiningnan ko sila at nagsabi lamang ng isang salita. Ang aking kaharian ay para din sa inyo. Mas mainam pang magtulungan tayo kaysa mag-away. Ang mga matandang ministro ay nagkatinginan, hindi makasagot. Nakatayo si Murong Ming sa tabi, bahagyang nakangiti. Nang Yelki ay ngumiti ng nakangisi, ipinapakita ang mga ngipin. Nangingilid ang luha sa mata ni Wen Shuheng, hinahaplos ang balbas, hindi nagsasalita. Ang prinsipe ay tinulungan ng iba na tumayo sa huli, nakangiti. Ang tatay ko ay nakatukla sa labas ng palasyo, nag-angat ng hinlalaki. Si Yunming Di ay nakikisiksik sa tao, habang hinahampas ang paboritong pamaypay. Mahal na hari, ang galing ng taktika mo. Sobrang galing talaga. Pagkatapos ng palasyo, bumalik ako sa silid at binuksan ang pinto. Nakita kong nandun silang apat na nakatayo muli. Si Murong Ming ay nakatayo sa harap ng mesa, si Yelki ay nakasubsob sa hardin. Si Wen Shuheng ay nakaupo sa pavilyon at ang prinsipe ay nakasandal sa kama. Bakit kayo nandito ulit? Si Murong Ming ay nagtaas ng kilay at sinabi na ito ay tungkulin ng asawa ng regent. Si Yelki ay sumigaw na ang mga lalaki sa kapatagan ay hindi natutulog sa loob ng bahay kundi sa bakuran. Sinabi ni Wen Shuheng na ang dakilang ministro ng Wenhua Hall ay kailangang magpalago ng damdamin. Umubo ang prinsipe at sinabi na ang prinsipe ng Anping ay walang tahanan. Hawak ko ang aking noo. Ano ang kaibahan nito sa dati? Si Yunming Dai ay sumilip mula sa itaas ng pader. May kaibahan. Ngayon hindi na kailangang magpalipat-lipat. Araw-araw na akong makakatira. Kumuha ako ng isang bato, itinapon ito, umiti siya at umiwas. Araw-araw na lumilipas, unti-unting naging maayos ang lahat. Si Murong Ming ay naglalabas ng sulat, ako ay nakikinig sa tabi habang umiinom ng tsaa. Si Yelki ay nag-iihaw ng kambing, ang buong bakuran ay amoy na amoy. Si Wen Shuheng ay bumibigkas ng tula, nakakaintindi ako ng ilang linya. Mas gumanda na ang kalusugan ng prinsipe, kaya niyang bumaba at maglakad. Si Yunming Dai ay talagang nagbukas ng isang tindahan ng mga matchmaker. Sobrang dami ng negosyo, araw-araw may koneksyon. Wala nang oras para magpasikip sa harem. Minsan-minsan pumupunta ang tatay ko para kumain tapos umuwi na. Kung kayo mga kabataan ay magpapasaya sa matanda, hindi na ako makikialam. Hanggang isang araw, dumating ang eunuch at nagsabi na dumating na ang araw. Handa na ang kasal, piliin na ang petsa, haring-hari. Napatigil ako sandali, saka na lang ako nakarealize. Ibig sabihin, magpapakasal na ako. Sa araw ng kasal, buong palasyo ay puno ng palamuti. Ang pulang seda ay nakasabit mula sa pinto ng palasyo hanggang sa silid tulugan. Naupo ako sa loob ng silid tulugan, nakasuot ng malaking pulang damit pangkasal. Hinahawakan ko ang maliit na bulsa na paborito ni Murong Ming na pinalamutya ng isang baluktot na fox. Matagal ko nang kasama ang bulsa na ito, halos mapudpud na. Binuksan ang pinto. Pumasok ang apat na lalaki. Nakapangkasal na suot, nakatayo ng magkakasunod. Mukha namang nakasimangot si Murong Ming pero may ngiti sa mata niya. Ngumingiti si Yelki nang hindi mapigilan, palagi siyang nagkakalkal ng kamay. Hinahawakan ni Wen Shuheng ang balbas niya, medyo namumula ang mata. Ang prinsipe ay mapula ang mukha, nakatayo ng tuwid. Tumingin ako sa kanila, biglang nakaramdam ng kaba. Totoo bang magkasama silang apat magpakailan paman? Bumaba ang tingin ko sa bayong sa kamay ko, yung baluktot na sisim. Naalala ko yung itsura ni Murong Ming na puno ng dugo sa kamay.
Naaalala ko ang seryosong tingin ni Elkie nang ibigay niya ang kutsilyo. Naaalala ko ang nanginginig na boses ni Wen Shuheng habang binabasa niya ang mahabang tula. Naaalala ko ang determinadong pagkilos ng prinsipe nang tumalon siya upang harangan ang palaso para sa akin. Ang apoy sa aking puso ay nagbigay ng init at lambing. Tumingala ako sa kanila at nagtanong, paano tayo matutulog ngayong gabi? Ang apat ay nagtinginan, walang unang nagsalita. Itinaas ni Murong Ming ang kanyang kilay at tumingin kay Elkie. Si Elkie naman ay tumingin kay Wen Shuheng. Si Wen Shuheng ay humahaplos ng kanyang bigote habang tinitingnan ang prinsipe, at ang prinsipe ay nakatingin sa labas ng bintana. Biglang narinig ko ang malakas na boses ng aking ama mula sa labas ng bintana. Anak, huwag kang matakot. Kung hindi, palalayasin ko silang lahat. Nandito ako para bantayan ang pinto para sa iyo. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa iyo. Hindi ko napigilan ang pagtawa, halos lumabas na ang mga luha ko. Ang apat na lalaki ay tumawa rin, ang tunog ay umuulit sa loob ng silid. Ang liwanag ng buwan ay parang tubig na pumapasok sa bintana, nagkalat sa sahig. Tinitingnan ko ang apat na tanga sa harap ko. Muling ibinababa ang tingin sa punit na bulsa ng Fox 4 sa kamay ko. Naalala ko ang mga araw noong 3 taon na ang nakalipas, kumakain ng buhangin sa border. Naalala ko ang malamig na gabi sa lumang templo na nanginginig ako sa lamig. Naalala ko ang kalituhan ng pilitin akong isuot ang dragon robe. Naalala ko kung paano sila nag-aagawan at nagtutulungan ng magkasama. Sa paglalakbay na ito, puno ng mga pagkalito at pagdududa. May ngiti, may luha, may sigawan at gulo. Ngunit sa huli, nandyan pa rin sila sa tabi ko. Nandito rin ako sa tabi nila. Sapat na iyon. Humahampas ang hangin ng gabi, nanginginig ang ilaw ng kandila. Hindi alam kung sino ang unang kumilos. Namatay ang kandila, dumilim ang loob ng bahay. Tanging mga tawanan ang umuulit sa dilim. Ang isang komedya na nagsimula sa isang babae na nagkukunwaring lalaki. Sa huli ay nagtapos sa isang paraan na hindi inaasahan ng lahat. At nagkaroon ng pinakamasayang katapusan. Tungkol naman sa kung paano kami nakatulog noong gabing iyon. Basta ang tatay ko ay nagbantay sa pintuan buong magdamag. Kinabukasan, mata niya ay pula. Anak, ang ingay niyo masyadong malakas. Numula ako ng pahiya at itinulak ko siya palabas ng pinto. Sa susunod na lang natin pag-usapan ang mga nangyari. Basta't mahabang panahon pa naman ang darating.